Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1471. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Bufan. Hindi pa niya narinig si Jiang Chen na napaka-solemn na. Sa kanyang puso, si Jiang Chen ay may kumpiyansa, malakas at mapagmataas, at maaaring manatiling tahimik anuman ang kanyang kinakaharap. Kahit sa Evil Abyss, ang ekspresyon ni Jiang Chen ay hindi kailanman nagbago, ngunit ngayon, nararamdaman ni Yang Bufan ang emosyonal na pagbabago sa tono ni Jiang Chen. Ipinakita nito na ang sekreto sa lambak ay masyadong nakakatakot. Kailangang maging handa si Yang Bufan kung talagang gusto niyang marinig ito. Halos sigurado si Yang Bufan na hinding-hindi sasabihin ni Jiang Chen ang sikretong ito sa sinuman sa buong Great Shen Empire maliban sa kanya. Ang sikretong ito ay dapat na isang mahusay, at ito ay pumukaw sa interes ni Yang Bufan. Pagkatapos ng lahat, ang lambak na iyon ay umiral na ng napakatagal at ipinahayag ng Genius Prefecture bilang isang ipinagbabawal na lugar sa loob ng maraming taon. May isa pang universo sa lambak na iyon. Isang makapangyarihang walang katulad na Diablo, isang heaven-devouring devil ape ang tinatakan sa loob. Ang kanyang cultivation base ay malapit na sa half-step sovereign realm. Sinabi ni Jiang Chen ang lahat sa lambak. Wala siyang tinatago. Ito ang sikreto ng Great Shen Empire. Si Yang Bufan ay may karapatang malaman ito. Matapos pakinggan ang sinabi ni Jiang Chen, nanginginig pa rin ang katawan ni Yang Bufan sa kabila ng katotohanang pinaghandaan na niya ito. Iyon ay isang walang katulad na Diablo na mayroong cultivation base na walang katapusan na malapit sa kalahating hakbang na sovereign realm. Kung ang bagay na ito ay ipagkalat, ang buong Great Shen Empire ay tiyak na hindi mananatiling kalmado. No wonder na lahat ng mga henyo na pumasok doon ay hindi na bumalik. Sino ang makakalaban sa isang napakalakas na Demon Venerable? Kung lilito ang walang katulad na Diablo na ito na ang magiging katapusan ng Great Shen Empire. Hindi mapatahimik ni Yang Bufan ang kanyang puso. Siya ay sapat na matalino upang malaman kung ano ang kinakatawan ng pagkakaroon na iyon. Ang mga dakilang soberano ng immortal na mundo ay hindi kailanman magpapakita ng kanilang sarili. Ang bawat walang katulad na immortal venerable ay isang maalamat na pag-iral. Naturally, ang Great Shen Empire ay walang katulad na kapangyarihan. Bagamat ito ay protektado ng isang makapangyarihang immortal venerable, talagang wala itong immortal venerable na kasing lakas ng heaven-devouring devil ape. Hindi kailangang mag-alala masyado si King Fan. Ang heaven-devouring devil ape ay nakakulong dito sa loob ng 300 taon. Hanggat walang naglalagay ng daliri sa natural na bilangguan na iyon, walang paraan para makalabas ang demonyong unggoy dito. Nagsalita si Jiang Chen. Naunawaan niya kung gaano nanginginig si Yang Bufan sa sandaling ito. Ibig sabihin, ang heaven-devouring devil ape na iyon ay ikinulong ni Ancestor Yang Junlong. Sayang nga lang at kahit ni Ancestor Yang Junlong ay hindi nagkaroon ng paraan para patayin ang demonyong unggoy na iyon. Gayunpaman, iniisip ko kung buhay pa ba si Ancestor, sabi ni Yang Bufan. Nang banggitin niya ang ninuno na si Yang Junlong, puno ng pagsamba at paggalang ang kanyang mukha. Bilang isang inapo ng pamilya Yang, natural na ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang ninuno. Sa kasamaang palad, matagal nang nawala si Yang Junlong. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung buhay pa siya. Nawala lang si Senior Yang Junlong. Sa kanyang cultivation base, kahit na nabigo siyang makapasok sa Sovereign Realm, hindi pa rin siya mamamatay ng ganoon kadali. Naniniwala ako na buhay pa si Senior Yang Junlong, sabi ni Jiang Chen. Ito ay isang bagay na hindi niya pinagdududahan, dahil buhay pa ang matandang sinungaling. Dapat malaman ng isang tao na ang Immortal Venerables ay may hindi bababa sa 10,000 taon ng buhay. Hindi siya mamamatay kung walang aksidente. By the way, kuya, sabi mo nakapasok ka sa spatial zone na iyon, pero paano ka nakalabas dito ng buhay? Biglang naisip ni Yang Bufan ang mahalagang tanong at nagtanong.
Dapat malaman ng isang tao na ang nakaharap ni Jiang Chen ay ang heaven-devouring devil ape. Dahil sa kasalukuyang cultivation base ni Jiang Chen, para siyang insekto sa harap ng demonyong unggoy. Ang isang hininga mula sa halimaw ay maaaring pumutok sa kanya hanggang sa mamatay. Hindi naniniwala si Yang Bufen na makakalabas si Jiang Chen sa spatial zone nang walang anumang mapalad na engkwentro. Kahit na si Jiang Chen ay lumalaban sa langit, imposible para sa kanya na makatakas mula sa mga kamay ng demonyong unggoy kahit na naubos niya ang lahat ng kanyang lakas. Kailangan kong pasalamatan ang matandang sinungaling para dyan, sabi ni Jiang Chen. Puno siya ng pasasalamat nang maisip niya ang matandang sinungaling. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya talaga. Sinong mag-aakala na ang isang malas at maruming matanda ay magiging isang walang kapantay na kagalang-galang? Matandang sinungaling. Natigilan si Yang Bufen. Hindi pa niya narinig si Jiang Chen na nagsasalita tungkol sa anumang uri ng matandang sinungaling. Noong una akong dumating sa Eastern Profound Domain, nakilala ko ang isang matandang sinungaling sa labas ng Fuchun Manor, at nagkaroon ako ng magandang kaugnayan sa kanya. Ang dahilan kung bakit ako makakatakas sa bibig ng heaven-devouring devil ape ay dahil sa kanya. Siya ay dumating upang iligtas kami. Ang lumagpas sa inaasahan ko ay ang kurap na matanda ay talagang isang immortal venerable. Ang kanyang pangalan ay Venerable Wangqing, Xiao Wangqing. Iniisip ko kung narinig na ni King Fan ang pangalang ito noon, nakangiting sabi ni Jiang Chen. Buong-buo ang paggalang niya sa matandang sinungaling. Inaasahan niyang mahahanap muli ng matandang sinungaling ang kanyang sarili, at makapasok sa daw ng may damdamin at makapasok sa kalahating hakbang na sovereign realm. Kagalang-galang Wangqing, Xiao Wangqing, hindi ko akalain na ang lalaking iyon ay buhay pa. Maraming mga alamat tungkol sa Venerable Wangqing sa Ethereal Immortal Domain. Natural na narinig ko ang ilan sa kanila. Siya ay isang walang katulad na kagalang-galang at nagkaroon ng magandang relasyon kay Ancestor Yang Junlong. Hindi ko inaasahan na lilito muli ang gayong walang katulad na eksperto. Napakaswerte mo kuya. Puno ng pagkabigla at inggit ang tono ni Yang Bufen. Ang engkwentro ni Jiang Chen ay talagang makakainggit sa isang tao. Isang walang katulad na eksperto ang handang iligtas ang buhay ni Jiang Chen. Ipinahiwatig nito kung gaano kalaban ng langit ang swerte ni Jiang Chen. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Bufen kung paano nakalabas si Jiang Chen sa lambak. Si Venerable Wangqing ang nagligtas sa kanya. Ito ay natural na isang hanggal na patunay na plano ng pagliligtas. Totoo yan. Umalis na si Senior. Hindi ko alam kung kailan ulit tayo magkikita. Umaasa ako na sa oras na magkita tayong muli, natanggal na niya ang pagkakandado ng kanyang puso at nakalusot sa maalamat na kaharian na iyon. Napabuntong hininga si Jiang Chen. Mula sa katotohanan na ang matandang sinungaling ay nagtatago at gumagala sa loob ng 300 taon, alam ni Jiang Chen kung gaano kalungkot ang naramdaman ng matanda. Ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan. Hindi ito maaaring sabihin sa sinuman. Kung hindi, tiyak na magaganap ang isang malaking kaguluhan. Ang pagkakaroon ng heaven-devouring devil ape ay isang napakalaking banta sa ating Great Shen Empire. Kumunat ang noo ni Yang Bufen. Kahit na ang Great Shen Empire ay mukhang maunlad sa ibabaw, ang heaven-devouring devil ape ang kanilang pinakamalaking potensyal na panganib. Ang kanyang pag-iral ay parang isang bombang oras na maaaring sumabog anumang oras, na maghahatid ng hindi maisip na sakuna sa imperyo. Kailangan nating maging malakas sa lalong madaling panahon, sapat na malakas para labanan ang heaven-devouring devil ape, sabi ni Jiang Chen. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Nagsimulang tumibok ang kanyang heart of powerhouse. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Umiti ng mapait si Yang Bufen. Ang isang walang katulad na kagalang-galang ay isang napakalakas na pag-iral. Walang mahanap na pangalawang kagalang-galang sa buong Great Shen Empire. Sa ngayon, isa lang siyang Immortal Emperor. Napakalayo ng kaharian na iyon para sa kanya. Huwag tayong masyadong mataas ang layunin. Kailangan lang natin maging sarili natin pansamantala. Dahil ang lihim na espasyong iyon ay naitago sa loob ng 300 taon, maaari pa rin itong itago, sabi ni Jiang Chen. Ang gusto niyang gawin ngayon ay magtanim ng husto at pagbutihin ang kanyang lakas. Tumango si Yang Bufen. Siya at si Jiang Chen ay mga taong nakaranas ng malalakas na bagyo.
Kahit nasa harap ng isang pag-iral na kasing lakas ng heaven-devouring devil ape, hindi nila pipiliing umatras. Sa halip, ang pagkakaroon ng heaven-devouring devil ape ang nagpasiklab sa kanilang fighting spirit, at ang kanilang pagnanais na umunlad. Nang inag ang katawan ni Yang Bufen, pagkatapos ay bumaling kay Jiang Chen. Lethal Chen, nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa Master of Prefecture na gusto niyang dalhin kita para makita siya sa pamamagitan ng Divine Sense. Sige, alis na tayo. Nagulat si Jiang Chen. Si Yang Zhangqing ang namamahala sa buong Genius Prefecture at siya ang pinakaiginagalang na tao sa Great Shen Empire, isang half-step na immortal venerable supreme expert. Siya ay likas na nagmamalasakit sa bagay ng ipinagbabawal na lambak. Sa kasalukuyan, matagumpay na nakalabas ng lambak si Jiang Chen, na yumanig sa buong Genius Prefecture. Kaya normal lang para kay Yang Zhangqing na magkaroon ng ganoong reaksyon. Sa pangunguna ni Yang Bufen, narating nilang dalawa ang pinakamataas na lugar sa Genius Prefecture, ang cultivation place ng Yang Zhangqing. Ang spatial zone na ito ay nilikha mismo ni Yang Zhangqing. Walang gaanong tao na kwalipikadong pumasok sa lugar na ito. Mayroong mas kaunting mga tao na inimbitahan ni Yang Zhangqing. Sa palasyo, tumayo si Yang Zhangqing habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang mapansin na si Jiang Chen at Yang Bufen ay pumasok sa palasyo, dahan-dahan siyang lumingon. Sa sandaling makita niya si Jiang Chen, hindi niya maiwasang tumango. Alam din niya ang pangyayari sa King Conferring Ceremony. Kahit na sa kanyang paningin, kailangan niyang aminin na si Jiang Chen ang pinakahenyo na lumalaban sa langit na nakilala niya. Gayunpaman, mahina pa rin ang cultivation base ni Jiang Chen, kaya walang intensyon si Yang Zhangqing na ipatawag siya noon. Gusto niyang magsanay si Jiang Chen ng mag-isa, gayunpaman ang balita na matagumpay na nakalabas si Jiang Chen sa lambak ay talagang ikinagulat niya. Ang mga sekreto sa lambak ay napakalaking tukso para sa kanya, kaya kailangan niyang ipatawag si Jiang Chen. Batiin ang guro ng prefecture. Sina Yang Bufen at Jiang Chen ay magkasabay na ikinapit ang kanilang mga kamao kay Yang Zhangqing. Hindi sila maglalakas loob na magpakita ng anumang pagpapabiya sa isang kagalang-galang na figure sa Genius Prefecture. And Jiang Chen, narinig ko na ikaw ay ipinadala sa lambak at matagumpay na nakaalis dito. Ipinatawag kita rito para ipaliwanag ang ilang sitwasyon. Si Yang Zhangqing ay dumiretso sa punto. Siya ay isang prangka na tao at kinasusuklaman ang pagbugbog sa paligid ng bush. Panginoon ko, talagang masama ang lambak na yon. Kakaibang mga nangyari doon, sabi ni Jiang Chen. Anong kakaibang bagay? Tanong ni Yang Zhangqing. Minsan na siyang nakatapak sa lambak na iyon, ngunit sa sandaling malapit na siya sa gilid ng lambak, naramdaman niya ang isang napakadelikadong chi. Dahil dito, umatras siya. Matagal na niyang pinangasiwaan ang Genius Prefecture, ngunit hindi pa siya nakakapunta sa lambak na iyon mula noon. Kaya naman, nanatiling sikreto pa rin sa kanya ang sitwasyon sa loob ng lambak hanggang ngayon. Nakita ko ang mga disipulong iyon na pumasok sa lambak. Lahat sila ay pinatay at kinokontrol ng ilang uri ng puwersa na naging mga buhay na bangkay, mga papay. Ang disipulo ay nasa lambak ng kalahating buwan. Ang mga buhay na bangkay ay hindi tumigil sa pagpapakita upang patayin ang alagad na ito. Ngunit sa kabutihang palad, ang disipulo ay hindi napatay ng mga buhay na bangkay, dahil ang pamamaraan na nilinang ng disipulo ay ang likas na kaaway ng mga buhay na bangkay na iyon. Sinabi ni Jiang Chen, na nagpapaliwanag tungkol sa kung paano niya nilabanan ng totoo ang mga buhay na bangkay. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Chen, hindi napigilan ni Yang Zhangqing na mapabuntong hininga, naawa sa mga disipulong nakipagsapalaran sa lambak. Sa kanyang puso, ang mga taong iyon ay mga henyo, ang mga haligi ng imperyo at lahat sila ay magiging kapaki-pakinabang na mga individual sa hinaharap, gayunpaman wala sa kanila ang hindi kasama sa kamatayan. Nakakamangha na mananatili kang buhay doon ng kalahating buwan, pero gusto kong malaman kung paano ka nakalabas. Alam ng lahat na walang sinuman sa mga taong pumasok sa lambak na iyon ang lumabas. Tumingin si Yang Zhangqing kay Jiang Chen na may kakaibang ekspresyon. Ito ang kanyang pinakamalaking pag-aalala. Tulad ng iba, sabik siyang malaman kung paano talaga nakalabas si Jiang Chen sa lambak. Noong panahong iyon, nang lumitaw ang nakatagong puwersa sa lambak at gustong kunin ang buhay ng disipulong ito,
lumitaw ang isa pang alon ng puwersa at inilabas ang disipulong ito sa panganib, na nagpapahintulot sa disipulong ito na muling lumakad sa lupa. Si Jiang Chen ay same time na nagsinungaling. Wala siyang masabi tungkol sa Heaven Devouring Devil Ape o Xiao Wangqing. Kaya't maaari lamang siyang gumawa ng ganoong kasinungalingan. Nakatayo lang si Yang Bufan sa isang tabi na may composed na tingin, lihim siyang nag-thumbs up kay Jiang Chen, gayunpaman. Ang lalaking ito ay parang nagsasabi ng totoo. Dapat malaman ng isang tao na walang sinuman ang nang-ahas na magsinungaling sa harap ni Yang Zhangqing, dahil ang isang figurang tulad niya ay maaaring makakita ng anumang uri ng kasinungalingan, gayunpaman, si Yang Zhangqing ay walang nakitang bakas at kapintasan na si Jiang Chen ay nagsisinungaling. Tinanggap ni Yang Zhangqing ang mahiwagang puwersa bilang katotohanan ng bagay. Sa langit at lupang ito, napakaraming mahiwagang bagay na hindi maipaliwanag. Parang bawal na lambak, ang mga pumasok ay ginawang buhay na bangkay. Ang kababalaghang ito mismo ay hindi kapani-paniwalang misteryoso. Walang nakatuklas tungkol dito sa loob ng 300 taon. Ayon sa sinabi mo, may dalawang uri ng magkakaibang puwersa na umiiral sa lambak na iyon. Ngunit ang puwersang iyon na nagligtas sa iyong buhay ay hindi lumitaw sa nakaraan, kaya naman namatay ang lahat ng nakapasok dito. Jiang Chen, nakatakas ka lang sa isang tiyak na kamatayan. Sa katunayan, ikaw ay isang taong may malaking kapalaran. Pinuri ni Yang Zhangqing si Jiang Chen. Anuman ang uri ng lihim na umiral sa lambak, isa lang ang natitiyak niya si Jiang Chen ay may malaking swerte. Anuman ang uri ng paraan o pamamaraan na ginamit ni Jiang Chen upang makaalis sa lambak, ang katotohanan na matagumpay siyang nakaalis dito ay nagpapahiwatig na siya ay isang taong may napakalaking swerte. Salamat Master of Prefecture sa pagpuri sa disipulong ito. Ngunit ang lambak na iyon ay talagang masama at masama. Iminumungkahi ni disciple na ideklara ito ng Master of Prefecture bilang isang ipinagbabawal na lugar, nang sa gayon ay pagbawalan ang lahat na pumasok muli dito sa hinaharap, sabi ni Jiang Chen. Dahil nakakulong dito ang Heaven Devouring Devil Ape, walang babalikan kung may pumasok. Impyerno ang lugar na iyon, isang tunay na lugar ng libingan. Alam ko, Bufan, Jiang Chen, makakaalis na kayong lahat. Ikinumpas ni Yang Zhangqing ang kanyang manggas, sinenyasan sina Jiang Chen at Yang Bufan na umatras. Ang lihim ng lambak ay isang misteryo pa rin, ngunit ito ay isang magandang bagay na may isang taong lumabas dito ng buhay. Oo, Master ng Prefecture. Sabay na tumugon sina Yang Bufan at Jiang Chen, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi kailanman ibubunyag ni Jiang Chen ang sikreto kahit na ano, dahil ayaw niyang masira ang katahimikan at katatagan ng Great Shen Empire. Little Chen, kaka-advance ko pa lang sa Immortal Emperor, kailangan ko pa ng oras para patatagin ang cultivation base ko. Iiwan ko ang panlabas na prefecture at ang pag-unlad ng King Fan Prefecture sa iyo. Tinapik ni King Fan ang balikat ni Jiang Chen, pagkatapos ay lumipad patungo sa kanyang cultivation place. Ang pagpapalam kay Jiang Chen na pangalagaan ang panlabas na prefecture ay nakadama sa kanya ng lubos na panatag. Huwag kang mag-alala, tumango si Jiang Chen. Nagkaroon ng patuloy na kompetisyon sa Genius Prefecture at siya ay isang taong nagustuhan ang kompetisyon. Sa mga sumunod na araw, ang panlabas na prefecture ay hindi naging mapayapa at lalo pang nayayanig. Ang balita ni Jiang Chen na naglalakad palabas ng lambak ay kumalat na sa bawat sulok ng Genius Prefecture na kahit isang daga ay alam ito. Ang lahat ng pumasok sa Genius Prefecture ay may tiyak na swerte. Kaya't ang bawat isa sa kanila ay may isang tiyak na pag-unawa tungkol dito, alam na ang swerte ay isang mahirap na bagay na umiiral. Ang katotohanan na lumabas si Jiang Chen sa lambak ay sapat na upang ipakita na ang kanyang kapalaran ay hindi pangkaraniwan. Idinagdag ang katotohanan na si King Fan ay umabant sa Immortal Emperor Realm at kapantay ng Crown Prince sa kanilang laban, lahat ay nakapagsabi ng potensyal ni King Fan. Iyon ang dahilan kung bakit nais ng isang dosina sa kanila na sumali sa King Fan Prefecture. Bukod pa rito, si Jiang Chen ay ang pinagkakatiwalaang tagasunod ni King Fan, ang puwersa ng King Fan Prefecture ay karaniwang nasa ilalim ng kontrol ni Jiang Chen. Sa makatuwid, ang lugar kung saan nakatira si Jiang Chen ay binisita ng maraming henyo, humihiling na sumali sa King Fan Prefecture, at umasa kina King Fan at Jiang Chen. Sa maikling ilang araw na ito, mahigit 80 henyo ang sumali sa King Fan Prefecture.
Walang alinlangan, ito ay isang napakalakas na puwersa. Dapat malaman ng isa na ang bawat isa sa kanila ay nasa Immortal King Realm. Kung sino man sa kanila ang lumabas sa Genius Prefecture, tiyak na magdudulot sila ng kaguluhan saan man sila pumunta dahil ang mga henyong ito ay espesyal na pinili ng Genius Prefecture. Ang pinakamalaking puwersa sa Genius Prefecture ay ang Crown Prince Palace at King Ping Prefecture. Sa kasalukuyan, ang King Fan Prefecture ay unti-unti pa ring naitatag. Marami sa kanila ang naniniwala na hindi magtatagal ang puwersa ng King Fan Prefecture na maging kapantay ng Crown Prince at King Ping Palace. Kung may puwersa, tiyak na magkakaroon ng kompetisyon. Ang relasyon sa pagitan ni King Ping, ng Crown Prince at King Fan ay walang iba kundi kompetisyon. Ngayong lumalaki na ang puwersa ng King Fan Prefecture, tiyak na titindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo. Ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan, at palaging umiiral sa Genius Prefecture. Masyadong mayabang ang mga tao sa King Fan Prefecture. Talagang naglakas loob silang aibuli ang mga tao sa Crown Prince Palace. Sa sulok ng panlabas na prefecture, isang tao ang walang katulad na galit. Puno ng dugo ang gilid ng bibig niya. Tila siya ay binugbog ng mga tao ng King Fan Prefecture kamakailan lamang. May ilang mga henyo ng Crown Prince Palace sa tabi niya. All along, kami, ang mga henyo ng Crown Prince Palace ang nambubuli sa iba. Walang nang ahas na mangbuli sa amin. Ang mga taong ito ng King Fan Prefecture ay talagang naging mapangahas. Masyadong malakas ang Jiang Chen na yon. Hindi tayo tugma sa kanya. Hanapin natin si Senior Kuya Yu. Si Senior Brother Yu Hao ay nag-iisa. Dapat kanina pa siya lumabas. Hahayaan namin si Senior Brother Yu Hao na tulungan kaming ilabas ang aming galit. Tama iyan. Si Senior Brother Yu ay isa ng half-step Immortal Emperor expert. Ang Jiang Chen na iyon ay tiyak na walang kapantay para sa kanya. Nagsalita ang ilang tao pagkatapos ay galit na sumugod sa direksyon ng isang patio. Ang puwersa ng Crown Prince Palace sa Outer Prefecture ay napakalaki at natural na binubuo ng maraming eksperto. Ang Yu Hao na ito ay isa sa kanila, ngunit ang mga kalahating hakbang na immortal na emperador sa panlabas na prefecture ay karaniwang hindi lalabas. Karaniwan nilang inilalagay ang paglilinang sa itaas ng kanilang listahan. Sa kanilang antas, wala nang mas kawili-wili sa kanila kaysa sa pagpasok sa kaharian ng Immortal Emperor. Kapag nagtagumpay sila sa pagiging eksperto sa Immortal Emperor, makapasok sila sa panloob na prefecture, at makakuha ng akses sa mas mahusay na mapagkukunan at katayuan sa pagtatanim. Marami sa mga haligi ng lipunan, mga general at commander ng Great Shen Empire ay nagmula sa Genius Prefecture. Hanggat maaari silang maging isang makapangyarihang Immortal Emperor, makakaalis sila sa Genius Prefecture, maging isang tunay na talento, na tunay na nagpapakita ng kanilang sariling halaga. Walang tigil ang labanan sa pagitan ng tatlong dakilang imperyo ng Eastern Profound Domain. Ang isang digmaan ay sumiklab pagkatapos ng mahabang panahon. Ang Genius Prefecture ay gumanap ng mahalagang papel bilang gulugod ng Great Shen Empire. Sa looban, si Yu Hao ay nakasuot ng berdeng balabal, na tila 27 o 8 taong gulang lamang. Sa kabila ng kanyang maluwag na damit, hindi pa rin ito natakpan ang kanyang mambak na kalamnan. Ang kanyang balat ay medyo madilim at siya ay may isang ordinaryong hitsura, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas. Naabot na niya ang kalahating hakbang na Immortal Emperor realm sa murang edad. Siya ay isang napakabihirang henyo ng panlabas na prefecture. Tsaka sobrang sigla din niyang tingnan. Tila ang kanyang kamakailang pag-iisa ay nagdulot sa kanya ng maraming benepisyo, at ginawang mas pino ang kanyang cultivation base. Senior Brother Yu, kailangan mong humingi ng hustisya para sa amin. Walang sinuman ang nang-ahas na aibuli ang mga henyo ng Crown Prince Palace. Ang disipulo na binugbog ng mga disipulo ng King Fan Prefecture ay nagsalita ng may hinaing. Idinagdag din ng iba ang kanilang mga reklamo tungkol sa King Fan Prefecture sa pag-uusap. Senior Brother Yu, na pinangunahan ni Jiang Chen ang mga tao ng King Fan Prefecture na kumilos ng mayabang, hindi inilalagay ang sinuman sa kanilang mga mata, na nagdulot ng kaguluhan sa panlabas na prefecture, sabi ng isang tao. So, si Jiang Chen na yon na nakalabas ng Forbidden Land ng buhay.
Kilala ko na siya. Ang lalaking ito ay hindi simple, ngunit kung gusto niyang dominahin ang Crown Prince Palace gamit ang kanyang kasalukuyang puwersa, natatakot ako na malayo pa siya sa pagiging kwalipikado. Ako ay lumabas sa pag-iisa para sa kapakanan ng Dan Prefecture, gayunpaman. Ito ang magiging araw ng recruitment ng Dan Prefecture makalipas ang 7 araw. Dapat alam ninyong lahat ang malupit na pamantayan ng Dan Prefecture. Sa bawat oras, ang kompetisyon ay walang kapantay na mabangis. Kapag ako ay matagumpay na nakapasok sa Dan Prefecture, ang aking katayuan ay agad na magbabago. Sa oras na iyon, tutulungan ko kayong lahat na turuan ang Jiang Chen na iyon ang magandang aral, sabi ni Yu Hao. Ang Dan Prefecture ay ang pinakamahalagang departamento sa Genius Prefecture. Mabagsik ang kondisyon ng recruitment nito. Ang bawat alagad na gustong mag-enroll ay hindi lamang dapat magkaroon ng isang hindi maihahambing na makapangyarihang pamamaraan ng pagkonkoksyon, ngunit dapat ding magkaroon ng isang walang katulad na lakas ng labanan. Sa madaling salita, ang mga taong gusto ng Dan Prefecture ay ang mga baluktot na yon. Kaya, sa bawat oras na ang isang tao ay makilahok sa pagsusuri, ang taong iyon ay dapat matugunan ang dalawang kondisyon na iyon: alchemy at lakas ng labanan. Ang kandidato ay hindi maaaring magkulang sa alinman sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga tao sa Dan Prefecture, gayunpaman, bawat isa sa kanila ay isang abnormal na nilalang, at ang pinakapiling tao sa Genius Prefecture. Ang Dan Prefecture ay may pinakamahuhusay na cultivation resources, hindi mabilang na superior spiritual herbs at ang pangunahing departamento ng Genius Prefecture at maging ang buong Great Shen Empire. Sinuportahan nito ang supply ng mataas na ranggo na mga table tasks sa Great Shen Empire. Naturally, walang maraming alchemist sa Genius Prefecture. Sa hindi mabilang na mga henyo, iilan lamang sa kanila ang maaaring ma-recruit. Ang pagsali sa Dan Prefecture ang kanilang pinakamahalagang layunin at isa ring pangarap, dahil alam nila na kapag nakapasok na sila sa Dan Prefecture, tiyak na tataas ang kanilang katayuan at karangalan. Ang pagsali sa Dan Prefecture ay talagang isang magandang bagay. Kung ikukumpara ito sa nakaraang insidente, ang huli ay wala, gayunpaman napakahirap na sumali sa Dan Prefecture. Ang Dan Prefecture ay magre-recruit lamang ng isang tao sa bawat oras. Nabalitaan ko na matagal na rin itong pinaghahandaan ni Yanji ng Qingping Prefecture. Siya ang magiging pinakamalaking kakumpetensya ni Senior Brother Yu, may nagsalita. Bagamat si Jiang Chen ay isang taong kailangan nilang harapin, ang bagay na iyon ay hindi kasing halaga kumpara sa pagsali sa Dan Prefecture. Kung matagumpay na makapasok si Yu Hao sa Dan Prefecture, magiging mas madali ang pakikitungo kay Jiang Chen pagkatapos nito. Sa tingin mo ba ay magsa-sign up si Jiang Chen para sa pagsusuri sa Dan Prefecture? May nagtanong. Huwag mo akong biro. Ang pangunahing kondisyon ng pagpasok sa Dan Prefecture ay ang pagkakaroon ng napakahusay na kasanayan sa alchemy. Kung ang Jiang Chen na iyon ay makakagawa din ng mga table tasks, maituturing pa ba siyang tao? Tama iyan. Dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang isang kasanayan sa alchemy. Mas bihira pa ang makakita ng high-level alchemist. Sa kabila ng katotohanan na marami tayong mga henyo sa Great Shen Empire, kakaunti lamang ang mga alchemist sa kanila. Paano magiging alchemist ang Jiang Chen na iyon? Sa kanilang mga mata, si Jiang Chen ay naging abnormal na. Ang gayong tao ay dapat lamang na tumutok sa paglilinang. Imposible lang para sa kanya na maging isang alchemist, dahil ang isang tunay na mataas na ranggo na alchemist ay kailangang italaga ang karamihan sa kanyang enerhiya sa alchemy. Ang ilang mga alchemist ay ginugol pa ang kanilang buong buhay sa alchemy upang magkaroon ng magagandang tagumpay. Humph. Kung si Jiang Chen ay nakibahagi rin sa pagsusuri ng Dan Prefecture, tiyak na iwawala ko ang kanyang mukha at tuturuan siya ng magandang aral. Malamig na tumikim si Yu Hao. Hindi niya inilagay si Jiang Chen sa kanyang mga mata. Maging ito ay sa aspeto ng lakas ng labanan o alchemy, siya ay may isang mahusay na pakiramdam ng superiority. Siyempre, sa puso ng Yu Hao at ng maraming tao, hindi sasali si Jiang Chen sa pagsusuri sa Dan Prefecture. Totoo na halos lahat ng nangungunang mga henyo ng Great Shen Empire ay nagtipon sa Genius Prefecture, at marami rin ang mga alchemist, ngunit ang mga alchemist na ito ay mahina sa lakas ng labanan.
Para sa isang taong may lakas sa pakikipaglaban na kasing lakas ni Jiang Chen, iisipin ng sinuman na inilagay ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa cultivation. Paano niya napigilan ang mga pagsisikap na gumawa ng mga table tasks? Gayunpaman, walang nakakaalam na si Jiang Chen ay isang matandang alchemist ng ninuno sa nakaraan. At sa pagpapala ng Great Soul Derivation Technique, ang concoction ay isang hindi maihahambing na madaling bagay para sa kanya. Kaya niyang gumawa ng 9 Solar Lightning Dragon Peel. Mahirap humanap ng isang bagay sa mundong ito na hindi niya magawa. Sa kabilang banda, tahimik ang looban ni Jiang Chen. Sinisikap niyang matikman ang totoong Immortal King Realm. Naabot na ng kanyang cultivation base ang rurok ng kalahating hakbang na Immortal King Realm, naiwan lamang siya ng isang hakbang mula sa totoong Immortal King Realm. Naiwan na siya ngayon na may huling 2,000 marka ng dragon at maaaring umabant sa totoong Immortal King Realm anumang oras. Sa sandaling ito, pumasok si Dong Fei. Mayroon ba, Dong Fei? Tanong ni Jiang Chen. Si Senior Brother Jiang, Yu Hao ng Crown Prince Palace at Yang Ji ng Qingping Prefecture ay umalis na sa kanilang pag-iisa. Pareho silang half-step Immortal Emperor Expert. Kamakailan, ang alitan sa pagitan namin at ng Crown Prince at Qingping Prefecture ay naging mahigpit. Natatakot ako na baka may gawin silang dalawa na ipahamak ka. Sabi ni Dong Fei. Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob silang lumapit at guluhin ako, pagsisisihan ko sila. Umiti si Jiang Chen. Dahil sa kanyang kasalukuyang cultivation base, sapat na para sa kanya na harapin ang kalahating hakbang na Immortal Emperor Henyo. Ang kompetisyon sa panlabas na prefecture ay palaging matindi. Ang Crown Prince Palace at Qingping Prefecture ay inapi niya sa panahong ito. Oras na para sa isang tao mula sa kanilang mga puwersa na umakyat. Ngunit sa pagkakaalam ko, iniwan nila ang kanilang pag-iisa para sa kapakanan ng pagpasok sa Dan Prefecture, dahil pareho silang malalakas na alchemist, sabi ni Dong Fei. Oh, nasaan ang Dan Prefecture na yon? Ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang at nagtatakang nagtanong. Parang hindi pa nasasabi kay Senior Brother Jiang ang tungkol dito. Ang Dan Prefecture ay isang departamento para sa mga espesyal na pag-iral sa Genius Prefecture. Isang mataas at makapangyarihang lugar na tanging mga makapangyarihang alchemist lamang ang kwalipikadong makapasok. Sa tuwing magre-recruit ng mga disipulo ang Dan Prefecture, ang kota ay nililimitahan lamang sa isa. Natural, ang pamantayan ng pagpili ng kanilang kandidato ay lubhang malupit. Ang mga nais na lumahok sa pagsusuri ay hindi lamang dapat magkaroon ng isang napakahusay na pamamaraan ng concoction, ngunit dapat ding magkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang lakas ng labanan. Ang isa ay dapat na napakahusay sa parehong mga lugar bago sila mapili ng Dan Prefecture, sagot ni Dong Fei. Ramdam ni Jiang Chen ang solemnidad at takot mula sa mukha ni Dong Fei nang pag-usapan niya ang tungkol sa Dan Prefecture. Ipinakita lamang nito ang posisyon na inokupahan ng Dan Prefecture sa Genius Prefecture. Pinaghihigpitan sa isa lamang sa bawat oras. Pinaikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata, ang matinding interes sa Dan Prefecture ay namumulaklak sa kanyang puso. Ang pamantayang kinakailangan na dapat ay naipakita na ng isang kandidato kung gaano kakilakilabot at karangal ang departamentong ito. Kung makapasok siya sa Dan Prefecture, mapapabilis niya ang pag-unlad ng Qingfan Prefecture. Ang pinakamahalagang bagay sa paglilinang ay mga mapagkukunan. Ang Heaven and Earth Spiritual Herbs at Supreme Saint Peel ay ang pinakamahusay na mapagkukunan. Ito ang pundasyon ng isang malaking kapangyarihan. Maiisip na may mahalagang papel ang Dan Prefecture hindi lamang sa Genius Prefecture, kundi pati na rin sa buong Great Shen Empire. Ang sinumang alchemist sa Dan Prefecture ay isang makapangyarihang kinatawan. Hindi lamang ang kanilang concoction technique ay first-rate, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nakakatakot din. Hanggat lumakad sila palabas ng Genius Prefecture, sila ang magiging haligi ng imperyo. Kahit na manatili sila sa Genius Prefecture, maaari na silang gumawa ng malaking kontribusyon sa imperyo sa pamamagitan lamang ng kanilang mga table tasks. Kay Jiang Chen, ang pagpasok sa Dan Prefecture ay magdadala sa kanya ng dalawang benepisyo. Ang isa ay upang bumuo ng kanyang network. Ang pagkontrol sa koneksyon sa Dan Prefecture ay katumbas ng pagkontrol sa pinakamahusay na talento sa imperyo. Pagdating ng oras, ang Qingfan Prefecture ay tataas kahit anong mangyari.
Ang isa pang benepisyo ay syempre para sa kanyang sarili. Ang kahirapan sa paglinang ng kasanayan sa pagbabagong anyo ng dragon ay hindi maihahambing na mahirap. Nangangailangan ito ng napakaraming mapagkukunan ng paglilinang. Ang Dan Prefecture ay walang alinlangan na ang pinakamasaganang departamento sa Genius Prefecture. Ito ay isa ng hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Tama na Senior Brother Jiang. May isang kota lang para sa bawat recruitment. Ito ay palaging isa sa mga kondisyon ng Dan Prefecture. Bagamat kakaunti ang mga tao sa Dan Prefecture, bawat isa sa kanila ay mga natatanging individual, dagdag ni Dong Fei. Gaano katagal bago ang pagsusuri sa Dan Prefecture? Tanong ni Jiang Chen. 7 araw, sagot ni Dong Fei. Kaagad, naunawaan niya ang kahulugan ng mga salita ni Jiang Chen, nagliwanag ang kanyang mga mata. Maaaring gusto ni Senior Brother Jiang na makibahagi sa pagsusuri sa Dan Prefecture. Nangangahulugan ba ito na si Senior Brother Jiang ay isa ring alchemist? Nanatiling dilat ang mga mata ni Dong Fei pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, dahil hindi niya naramdaman na posible iyon. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen ay masyadong nakakatakot at hindi pa niya narinig o nakita na alam ni Jiang Chen ang alchemy. Bakit hindi ako pwedeng maging alchemist? Dahil ang Dan Prefecture ay nagre-recruit ng mga disipulo, natural na kailangan kong makipagkompetensya para dito. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Natigilan si Dong Fei. Pagkatapos huminga, nagtatakang nagsalita siya, "My goodness. Si Senior Brother Jiang ay talagang isang alchemist. Kung lumabas man ito, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang magugulat." Ang isang henyo na may napakalaking lakas sa pakikipaglaban ay isa ring alchemist na may mataas na ranggo. Ito ay magpapagulo sa lahat. Hindi mapigilan ni Dong Fei na mabigla at hindi napigilan ang kanyang kalmado. Ang pag-iral ni Jiang Chen ay bumagsak sa kanyang nakaraang pananaw sa mundo. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Jiang Chen sa kanya, dahil hindi naman kailangan ni Jiang Chen na magsinungaling. Kailangan niyang aminin na maraming bagay sa mundong ito na hindi mahuhusgahan ng may sentido komon. Halimbawa, hindi pa siya nakakita ng half-step Immortal King Genius na kayang talunin ang isang ordinaryong half-step na Immortal Emperor ng madali. Ngunit sa sobrang bilis, nabawi niya ang kanyang katinoan. Si Jiang Chen ay maaaring makalakad palabas ng ipinagbabawal na lambak. Ano pa ba ang imposible para sa kanya? Ang pagkakaroon ng lalaking ito ay isa ng himala. Kaya naman palagi siyang nakakagawa ng mga himala. Dong Fei, salamat sa pagsasabi sa akin ng balitang ito. Pwede ka nang umalis. Kakailanganin ko ng isang tahimik na espasyo, sabi ni Jiang Chen. Oo. Naikuyong ni Dong Fei ang kanyang mga kamao kay Jiang Chen, pagkatapos ay lumabas ng courtyard. Mayroon na siyang walang katulad na paggalang kay Jiang Chen. Gayun din, matagal nang naging idolo niya si Jiang Chen. Minsan, ang ugat ng paggalang ay nagmumula sa takot. Ang pinakaangkop na salita para ilarawan ang kasalukuyang damdamin ni Dong Fei ay, hanga. Hindi niya kailanman mangangahas na hadlangan ang pag-atres ni Jiang Chen kahit na siya ay may lakas ng loob. Pagkaalis ni Dong Fei, ang sulok ng bibig ni Jiang Chen ay kumunot sa isang bakas ng isang malabong ngiti, pagkatapos ay bumulong siya, Dan Prefecture. Tiyak na magandang lugar ito. Parang hindi naman in vain ang trip ko sa Genius Prefecture. Si Jiang Chen ay napuno ng pag-asa sa pagsusuri at mga mapagkukunan ng Dan Prefecture. Walang hangganang benepisyo ang naghihintay sa kanya sa loob. At the same time, mas inasahan pa niyang makikipag-clash sa mga first-class henyo na iyon. Kung ganoon, hindi na siya magsasawa pa. Makalipas ang 3 araw. Dong. Ang patuloy na katok sa pinto ay nakagambala sa pag-iisa ni Jiang Chen. Binuksan ni Jiang Chen ang kanyang mga mata. 2 sinag ng malamig na liwanag ang bumaril. Kapag nasa pag-iisa, pinakaayaw niya na naaabala siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at bumukas mag-isa ang pinto ng courtyard. 3 tao ang pumasok. Ang pinuno sa kanila ay si Dong Fei. Mas mabuting bigyan mo ako ng magandang dahilan. Malinaw na sabi ni Jiang Chen. Kung hindi makapagbigay sa kanya ng maayos na paliwanag ang 3 ito, siguradong mababali niya ang kanilang mga paa. Brother Jiang, ang ika-7 prinsipe ng Great Cloud Empire ay dumating na. Maingat na sabi ni Dong Fei. Ano ang kinalaman nito sa akin?
Ang galit ni Jiang Chen ay nanatiling walang tigil. Alam niya na mayroong tatlong malalaking imperyo sa Eastern Profound Domain. Ang Great Cloud Empire ay isang pangunahing kapangyarihan na kasing lakas ng Great Shen Empire, ngunit ang ikapitong prinsipe ng Great Cloud Empire ay ganap na walang kaugnayan sa kanya. Naramdaman ang galit ni Jiang Chen, mabilis na nagsalita si Dongfen. Hayaan mong ipaliwanag ko kay Senior Brother Jiang, ang ikapitong prinsipe na ito ay isang walang katulad na henyo ng Great Cloud Empire. Naabot na niya ang rurok ng maagang kaharian ng Immortal Emperor sa murang edad, nakatumbas ng Crown Prince at Kingpin. Hindi lang iyon, ang ikapitong prinsipe ay isa ring makapangyarihang alchemist. Siya ay pumunta dito sa oras na ito upang hamanin ang alchemy ng Dan Prefecture. To put it bluntly, gusto niyang ipahiya ang Great Shen Empire sa kanyang husay sa alchemy. Sa ngayon, ang ikapitong prinsipe ay nasa Dan Prefecture. Maraming mga alagad mula sa labas at panloob na prefecture ang pumunta na doon upang manood ng palabas. 3 araw na ang nakalipas, sinabi sa akin ni Senior Brother Jiang na gusto mo ring sumali sa Dan Prefecture. Kaya sa palagay ko dapat kong ipaalam sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Nang marinig ito, unti-unting nawala ang galit sa mga mata ni Jiang Chen. Kailangan niyang sabihin na ito ay talagang isang malaking kaganapan. Hindi bababasa, ito ay sapat na upang maakit ang atensyon ni Jiang Chen. Siya ay naging interesado sa Dan Prefecture. Magiging magandang pagkakataon ito para masaksihan niya ang kakayahan ng Dan Prefecture. Bukod dito, ang ikapitong prinsipe na ito ay malinaw na dumating na handa para sa layunin ng kahihiyan sa Great Shen Empire. Nangangahulugan iyon na magkakaroon ng labanan ng alchemy. Ito ay isang bagay na sulit na panoorin. Ito ang unang pagkakataon na makikita ni Jiang Chen ang isang batang Immortal Emperor Realm Alchemist. Nang mapansin na Hamupa na ang galit ni Jiang Chen, nakahinga ng maluwag si Dongfei at ang kanyang mga kaibigan. Sa ilalim ng pagbalot ng galit ni Jiang Chen, naramdaman nila na sila ay napakawalang halaga at maaaring masuffocate anumang oras. Tara na at panuurin natin ang palabas. Sabi ni Jiang Chen at bumangon mula sa malaking bato. Swoosh! Sa oras na ito, isang sinag ng gininto ang liwanag ang lumabas mula sa isang silid sa kabilang patio. Big Yellow iyon. Siya rin ay nag-iisa para matuno ang asensya sa Immortal Execution Sword. Ang kanyang cultivation base ay bumuti muli. Anong klaseng palabas? Paano maibubukod dito si Master Dog? Pinagpag ni Big Yellow ang matibay niyang buntot. Ang bastard na ito ay palaging gustong manood ng mga mataong eksena. Bukod pa rito, ito ang ikapitong prinsipe ng Great Cloud Empire na dumating dito. Ito ay isang pambihirang kaganapan sa Genius Prefecture. Sa pangunguna ni Dongfei, lumipad sila patungo sa direksyon ng Dan Prefecture. Marami na silang nakilalang mga tao na nagmamadali rin sa Dan Prefecture sa daan. Parang pupunta rin sila doon para manood din ng palabas. Senior Brother Jiang, ang Dan Prefecture ay isang mahalagang lugar sa Genius Prefecture. Walang mga tagalabas na pinapayagang lumapit dito sa mga karaniwang araw. Dahil sa kamakailang pagdating ng ikapitong prinsipe ng Great Cloud Empire, binuksan ng Dan Prefecture ang prefecture para sa lahat. Ang sinumang alagad ay pinahihintulutang pumasok at manood. Kung pipiliin ng Dan Prefecture na isara ang lugar nito, natatakot ako na baka isipin ng mga tao na natatakot ang Dan Prefecture sa ikapitong prinsipe. Sabi ni Dongfei. Palihim na tumango si Jiang Chen, naintindihan niyang mabuti ang sinabi ni Dongfei. Ito ay isang bagay na may kinalaman sa mukha ng imperyo. Sa harap ng naturang provocation, lahat ng tao sa buong Genius Prefecture ay kwalipikadong lumahok. Ang Dan Prefecture ay hindi matatagpuan sa pinakagitnang bahagi ng Genius Prefecture. Sa halip, ito ay matatagpuan sa hangganan. Ang Dan Prefecture ay matatagpuan mismo sa kumikinang na tuktok ng bundok. Ang taluktok ng bundok na ito ay lubhang hindi pangkaraniwang tinitingnan ito mula sa malayo. Ang buong summit ay binalot ng sunglow. Sa katunayan, ang makulay na liwanag na ito ay hindi isang tunay na sunglow. Iyon ay ang panggamot na chi na inililiwanag ng iba't ibang espiritual na halamang gamot. Mayroong hindi mabilang na mga espiritual na damo doon. Karamihan sa kanila ay nagkakahalaga ng isang lungsod. Ang ilan sa mga pambihirang damo ng langit at lupa ay hindi na masusukat ng halaga.
Sa kasalukuyan, may mga anino ng mga tao sa lahat ng dako sa Dan Prefecture. Marami sa kanila ang nabighani sa tanawin ng Dan Prefecture dahil ito ang unang beses nilang makarating sa lugar. Ang mga espiritual na halamang gamot na tumubo sa buong bundok ay nakabuka ang kanilang mga bibig. Karaniwan, ang Dan Prefecture ay palaging sarado sa publiko. Mayroong isang layer ng hindi nakikitang selyo sa labas ng tuktok ng bundok na nakatago sa lahat ng ito. Ngayon, ang selyo ay nabuksan, na nagpapahintulot sa hindi mabilang na mga disipulo na magpista ng kanilang mga mata sa pambihirang lugar. Tingnan mo, iyon ang iceberg snow lotus. Ang ganitong uri ng espiritual na damo ay umiral lamang sa napakalamig na lugar. Hindi ko ine-expect na lalago ito dito. Espesyal itong nilikha ng mga eksperto na nagal-inang ng katangian ng yelo. Mayroong kabuuang 9 na iceberg snow lotus. Talagang kamangha-mangha. Tignan mo yan. Tingnan mo. Iyan ang dragon ginseng. Masyadong mahalaga iyon. Diyos ko. Ang Dan Prefecture ay karapat-dapat sa pangalan nito. Napakaraming mahalagang kayamanan ang tumutubo sa lugar na ito. Marami sa kanila ay umiiral lamang sa mga alamat. Maraming uri ng kapaligiran ang nalikha, na nagpapahintulot sa mga espiritual na damong ito ng iba't ibang katangian na tumubo ng sabay-sabay. Iyan ang tunay na pakikitungo. Iyon talaga ang totoong deal. Maraming mga alagad ang namangha at nagulat sa kadakilaan ng Dan Prefecture, lalo na ang mga henyo na nagsasanay ng alchemy. Hindi nila maiwasang ma-stimulate sa mga bagay na ito. Tahimik, nagpasya silang isang araw, papasok sila sa Dan Prefecture upang magtanim. Bilang mga alchemist, ang kakayahang magtanim sa isang lugar tulad ng Dan Prefecture ay nagkakahalaga ng higit sa anumang bagay. Dapat malaman ng isang tao na bukod sa mga henyo na nagmula sa mga maharlikang pamilya ng Great Shen Empire, karamihan sa kanila ay na-recruit mula sa iba't ibang paksayon sa imperyo. Ang bawat isa sa kanila ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay, lalo na ang mga alchemist, na pinakapaboran sa nakaraan. Sa madaling salita, dahil sa kanilang nakaraang katayuan at pagkakakilanlan, naranasan nila ang higit sa karaniwan. Ngunit sa ngayon, maging sila, ay nabigla ng husto. Ipinakita nito kung gaano talaga kalakas ang Dan Prefecture. Sa oras na ito, dumating si Jiang Chen sa tuktok ng bundok. Tulad ng ibang mga disipulo, namangha siya sa mga espiritual na halamang nakabalot din sa bundok. Nagpalinggo-linggo sila sa paligid na parabang mga kababayan na unang beses palang nakapasok sa lungsod. Ang pagkakataong bumisita sa Dan Prefecture ay tunay na nagpalawak ng kanilang saklaw ng kaalaman. Napakaraming espiritual na halamang gamot. Ang mga espiritual na halamang gamot dito ay masyadong mahalaga at sila ay nasa buong bundok. Wala man lang pangkaraniwan. Talagang kamangha-mangha. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming espiritual na halamang gamot noon pa man. Nakakaloka talaga ang eksenang ito. Ipinaliwanag nito kung bakit ito ang pinakamataas na departamento ng Genius Prefecture. Panaginip lang na makapag-cultivate sa lugar na ito. Galing. Hindi ko akalain na ang ating Genius Prefecture ay mayroon pa ring napakalakas na puwersa. Si Dong Fei at ang iba pang mga disipulo ay may katulad na reaksyon. Bawat salita na kanilang ginamit ay nagpapahayag ng kanilang kasalukuyang nararamdaman. Ang tawag doon ay excitement. Kumikislap ang kanilang mga mata. Bilang mga disipulo ng Genius Prefecture, nadama nila ang pagmamalaki na ang Genius Prefecture ay may napakalakas na puwersa. Hindi nagsalita si Big Yellow, ngunit ang dalas ng kanyang nanginginig na matibay na buntot ay tumaas. Ang magkabilang mata niya ay malapit nang maglabas ng liwanag. Ang bastos na ito ay sumulyap sa kanyang kaliwa at kanan bago sumuntok sa isang dragon ginseng na may taas na humigit kumulang 2 tao sa ibaba. Mabilis na tumugon si Jiang Chen sa pamamagitan ng paghuli sa buntot ni Big Yellow. Kilalang kilala niya ang bastos na ito. Iyon ang dahilan kung bakit binabantayan niya ang mga galaw ni Big Yellow mula nang dumating sila sa tuktok ng bundok na ito. Kung hahayaan niyang magdulot ng kalituhan ang asong ito, natakot siya na ang mga nakatataas sa Dan Prefecture ay bumulwak ng dugo at maaaring mapahamak ng buhay ang asong ito. Little Chen, bakit mo hinihila ang buntot ko? Napalingon si Big Yellow at nagngangalit ang mga ngipin. Stupid dog, behave yourself. Sinampal ni Jiang Chen ang ulo ni Big Yellow nang walang pag-aalinlangan.
Ngayon na ang ikapitong prinsipe ay dumating upang hamunin ang alchemy ng Dan Prefecture, bawat henyo ay nagtagpo sa lugar na ito. Kung ang asong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa oras na ito ay humihingi lamang ng gulo. Nang makitang malapit ng mabaliw si Jiang Chen, si Big Yellow ay naging mas masunurin, ngunit ang mga mata ng aso ay sinusuri pa rin ang mga halamang gamot sa ibaba habang ang kanyang bibig ay naglalaway. Sa kabutihang palad, alam ng asong ito na hindi ito ang oras upang magdulot ng anumang hindi kinakailangang problema. Napakaraming mga espiritual na halamang gamot dito. Marami pang araw na darating. Tinilaan ni Big Yellow ang kanyang mga labi, tila kabisado na niya ang lahat ng mga espiritual na damo. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paligid, makikita na sila ay mga henyo sa lahat ng dako. Sa pinakaharap, nakita ni Jiang Chen si Yang Bufan. Agad siyang lumipad at pumunta sa gilid niya. Little Chen, dumating ka na. Nakangiting bati ni Yang Bufan. Paano ko mamimiss ang ganitong major event? Ano na ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Jiang Chen. Nakatitig sa harapan ang kanyang mga mata. Sa tuktok ng bundok ay isang napakagandang gintong palasyo. Sa harap ng palasyo ay may isang parisukat na ngayon ay okupado na ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay nakasuot ng parehong uniforme, gintong uniforme ng Dan. Dapat silang mga tao ng Dan Prefecture. Nakatayo sa harapan ang isang matanda na mukhang 50 higit na taong gulang, kahanga-hanga at masigla. Masasabi ni Jiang Chen na ito ay isang powerhouse sa isang sulyap lamang. Siya ay isang late immortal emperor expert. Ang isang makapangyarihang late immortal emperor expert ay talagang nagkaroon ng walang kapantay na katayuan sa Genius Prefecture. Dagdag pa, miyembro siya ng Dan Prefecture. Sa tabi ng matanda ay nakatayo ang ilan pang henyong alchemist. Lahat sila ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Bukod sa kanilang napakahusay na kasanayan sa alchemy, ang kanilang cultivation base ay umabot din sa kalahating hakbang na Immortal Emperor Realm. Sa tapat nila ay nakatayo ang 7 o 8 tao. Hindi pala friendly ang mga mukha nila, lalo na yung nasa unahan. 20 plus years old pa lang daw siya. Nakasuot siya ng marangyang damit, at may koro ng dragon sa kanyang ulo. Ang chi na inilabas ng kanyang katawan ay walang katulad na makapangyarihan at hindi mas mahina kaysa sa Crown Prince o King Ting. Bakas sa mukha niya ang mapanuksong ekspresyon at walang hanggan na pagmamataas. Iyon ay isang uri ng pagmamataas na hindi naglagay ng mga tao sa kanyang mga mata. Walang sabi-sabi na ito ang ikapitong prinsipe ng Great Cloud Empire. Ang mga sumunod sa ikapitong prinsipe ay mga makapangyarihang alchemist din na may kalahating hakbang na Immortal Emperor Realm Cultivation Base. Ang mga taong ito ay halos maaaring kumatawan sa kabataang henerasyon ng Eastern Profound Domain. Kahit sino sa kanila ay ang henyo ng mga henyo at ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kasabay nito, nakatayo sa tabi ng ikapitong prinsipe ay isang makapangyarihang late Immortal Emperor Expert. Ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang eksperto na sumusunod sa kanya ay nagpapahiwatig ng kanilang takot sa ikapitong prinsipe na makatanggap ng pinsala kung mag-isa siyang pumunta sa Great Shen Empire. Hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo. Ang elder na iyon ay ang master ng Dan Prefecture, si Dongfang Yu, isang late immortal emperor expert. Ang kanyang kasanayan sa alchemy ay umabot na sa acme ng pagiging perpekto. Siya ay lubos na iginagalang ng lahat at may walang katulad na posisyon sa Genius Prefecture. Sabi ni Yang Bufan, ipinakilala ang matanda na nakatayo sa harapan. Kapag nag-iisa ang yumaong Immortal Emperor Realm Cultivation Base, igagalang siya saan man siya magpunta. Habang ang mga mata ni Jiang Chen ay bumaling kay Dongfang Yu, hindi niya maiwasang tumango. Ang gayong figure ay isa ng nakatataas na nilalang. Kung ang isa ay nagsabi na ang kanyang yumaong Immortal Emperor na kaharian ay hindi sapat upang makuha ang pagkilala ng iba, kung gayon sa kanyang titulo bilang isang alchemist, lahat ay naging iba. Sa madaling salita, si Dongfang Yu ay kapantay ng katayuan ni Yang Zhangqing sa Genius Prefecture. Kahit na nakita ni Yang Zhangqing si Dongfang Yu, kailangan niya itong tawaging kapatid. Maging ang emperador ng dakilang Chen Emperor ay kailangang magpakita sa kanya ng tamang paggalang kung makita niya siya. Higit pa rito, ang katotohanan na si Dongfang Yu ay maaaring magtakda ng ganoong malupit na pamantayan para sa pag-recruit ng mga disipulo ay nagpakita na siya ay isang mahusay na figure.
Ipinahiwatig nito na hindi lamang ang kanyang concoction technique ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang lakas ay napakalakas din. Ang isang mahusay na figure na tulad niya ay may lakas ng loob at kakayahang magtakda ng ganoong uri ng mga pamantayan. Sa kabila ng kanyang simpleng kilos, nagpakita pa rin siya ng hindi kapani-paniwalang chi at kalmado. Siya ay talagang isang mahusay na eksperto. Sabi ni Jiang Chen, upang maging isang mahusay na alchemist, ang isa ay dapat munang magkaroon ng isang mahusay na disposisyon. Ang disposisyon na mayroon si Dong Fangyu ay matatag at walang kapantay sa sinumang ordinaryong eksperto. Siyempre naman, si Dong Fangyu ay palaging mababa ang profile, gayunpaman siya ay may mahalagang posisyon sa buong Great Shen Empire, walang mas mahina kaysa kay Yang Zangqing. At saka, ang kanyang cultivation base ay nakarating na sa rurok ng late Immortal Emperor Realm, isang hakbang lang ang layo mula sa half-step Immortal Venerable Realm. Sabi ni Yang Bufen, bilang Evil Lord, walang alinlangan na siya ay may labis na pagmamataas. Kaunti lang ang nakakakuha ng atensyon niya. Mas kaunti pa ang mga tao na maaaring makakuha ng kanyang paggalang. Si Yang Zangqing ay isa at itong Dong Fangyu ang pangalawa. Iyon dapat ang ikapitong prinsipe ng Great Cloud Empire. Tinitigan ni Jiang Chen ang kabataang may korona ng dragon at nagtanong. Tama iyan. Ang lalaking iyon ay ang ikapitong prinsipe ng Great Cloud Empire, si Yun Zhangshao. Isang kilalang henyo sa Eastern Profound Domain na kapantay ng Crown Prince at King Ping. Bukod dito, ang kanyang reputasyon ay mas mataas pa kaysa sa Crown Prince at King Ping, dahil hindi lamang ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay namumukod-tangi, siya rin ay isang walang katulad na makapangyarihang alchemist. Ang dahilan kung bakit nalampasan ng kanyang reputasyon ang Crown Prince at King Ping ay dahil sa kanyang husay sa alchemy. Ang ating Great Shen Empire at Great Cloud Empire ay palaging magkasalungat sa isa't isa. Laging may mga away sa pagitan namin. Ang Yun Zhangshao na ito ay tiyak na dumating na handa. Tiyak na gusto niyang gamitin ang kanyang napakahusay na kasanayan sa alchemy upang ilagay sa kahihiyan ang Great Shen Empire, at pahinain ang moral ng Genius Prefecture. Nagsalita si Yang Bufen. Sa kanyang katalinuhan, paanong hindi niya malalaman ang motibo ni Yun Zhangshao? Ang pinakamahalagang bagay sa pagitan ng labanan ng dalawang imperyo ay moral. Kapag ang isa ay nangingibabaw sa isa sa mga tuntunin ng moral, ang isa ay tiyak na magagawang makakuha ng mataas na kamay. Naunawaan ni Yun Zhangshao na ang ugat ng Great Shen Empire ay Genius Prefecture. Kung maaari niyang gawin ang isang malaking dagok sa moral ng Genius Prefecture at ipahiya sila, walang alinlangan na maabot niya ang kanyang layunin. Upang ilagay ito sa ibang paraan, ang pagtataas ng kanilang sariling moral ay ang pag-aalala. Kung si Yun Zhangshao ay nagtagumpay sa pagharap ng isang malaking dagok sa Genius Prefecture, kung gayon ang mga henyo ng Great Cloud Empire ay tiyak na makadarama ng superior sa tuwing makikita nila ang mga henyo ng Great Shen Empire sa hinaharap. Madarama nila ang pagmamalaki at paghamak sa mga tao ng Great Shen Empire. Ang taong ito ay matigas ang ulo at matigas ang ulo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang tusong liwanag. Mayroon din siyang walang awa na aura na nagmumula sa kanya. Maaari na siyang ituring bilang isang figure, komento ni Jiang Chen. Bihira siyang pumuri ng mga tao, ngunit ang ikapitong prinsipe na ito ay malinaw na isang figure. Lahat ng lumitaw dito ngayon ay ang nangungunang mga henyo ng Eastern Profound Domain. Binuksan nito ang mga mata ni Jiang Chen. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Eastern Profound Domain at One Line Sky ay napakalaki. Pareho silang nasa dalawang magkaibang antas. Tingnan mo ang nakatayo sa tabi ni Yun Zhangshao. Ang kanyang cultivation base ay halos katulad ni Dong Fangyu. Isa rin siyang makapangyarihang dalubhasa na naabot na ang rurok ng late Immortal Emperor Realm. Siya ay tinatawag na Yun Kenglan, isang supreme expert ng Great Cloud Empire. Bukod sa pagpunta niya rito para makita kung paano tayo magiging katatawanan, pumunta rin siya rito para masiguro ang kaligtasan ni Yun Zhangshao. Pagkatapos ng lahat, si Yun Zhangshao ay napakahalaga sa Great Cloud Empire. Sabi ni Yang Bufen. Bagamat 10 taon na siyang wala, marami pa rin siyang alam tungkol sa Eastern Profound Domain, lalo na ang mga sikat na figure na yon. Now that we are here, there must be something that we can do. Ano na ang sitwasyon ngayon? Curious na tanong ni Jiang Chen.
Ang Yun Zhangxiao na ito ay tila medyo matagal nang nakarating dito. Imposibleng manatili siyang nakatayo roon ng matagal. Malamang, may nangyari na bago ito. Nakikita mo ba ang mga henyong alchemist na dinala ni Yun Zhangxiao? Nakipagkumpetensya na sila sa mga henyo ng Dan Prefecture, ngunit walang mapagpasyang mananalo. Siyempre, warm up lang ito. Natatakot ako na magsisimula na ang magandang palabas. Tiyak na hindi pumunta si Yun Zhangxiao dito para lang hayaan ang iilan lang sa kanyang mga henyo na makipagkumpetensya. Mas alam niya kaysa kanino man na ang puwersa ng Great Shen Empire at ang kanyang imperyo ay walang gaanong pagkakaiba. Meron tayo kung anong meron sila. Nakakapanghinayang isipin na kaya niyang ipahiya ang Dan Prefecture sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng ilang alchemist. Nakangiting sabi ni Yang Bufan. Mukhang gagawa ng hakbang si Yun Zhangxiao. Lalo na siyang pumunta rito para hamunin ang mga batang alchemist ng Dan Prefecture. Para naman kay Dong Fangyu at sa mga elder ng Dan Prefecture, hindi nararapat para sa kanila na lumahok sa labanang ito. Iniisip ko kung mayroong isang henyo sa Dan Prefecture na makakaharap kay Yun Zhangxiao, tanong ni Jiang Chen na may pagkamausisa. May isang lalaki, tumingin ka doon. Siya ay tinatawag na Zuenjong, ang malaking nakatatandang kapatid sa Dan Prefecture, isang dalubhasa na may pinakamataas na unang bahagi ng Immortal Emperor Realm Cultivation Base. Bagamat siya ay karaniwang mababa ang profile, siya ang tunay na pakikitungo. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na ako ang kapareha niya. Nakakatakot ang lakas ng pakikipaglaban ng lalaking iyon at isa rin siyang first-class alchemist. Siya ang pag-asa ng Dan Prefecture. Kung mayroong sinumang makakalaban kay Yun Zhangxiao sa labanan ng alchemy, walang alinlangan na si Zuenjong yon. Sabi ni Yang Bufan. Napunta ang kanyang mga mata sa kabataang katabi ni Dong Fangyu. Ang lalaking ito ay mukhang napaka-ordinaryo. Walang makakapansin sa kanya sa karamihan. Kung titingnang mabuti, ang lalaking ito ay puno ng demonyong diwa. May kung anong hindi maipaliwanag na atraksyon mula sa kanyang katawan. Ang sinumang nagbigay sa kanya ng pangalawang tingin ay hindi maiwasang bigyan siya ng pansin. Tulad ng sinabi ni Yang Bufan, si Zuenjong ang pag-asa ng Dan Prefecture. Siya ay kalmado, walang malasakit at walang ekspresyon. Natatakot na si Zuenjong lamang sa mga kabataang henerasyon sa Genius Prefecture ang makakalaban kay Yun Zhangxiao sa aspeto ng alchemy. Master Dongfang, tama na, ang iyong mga disipulo ay karapat-dapat sa kanilang pangalan. Ang bawat isa sa kanila ay isang piling tao. 3 sunod-sunod na rounds na ang laban namin pero wala pa ring mapagpasyahan na mananalo, gayunpaman, warm up lang ang mga laban na yon. Gusto kong makita kung mayroong sino man sa Dan Prefecture na maglakas loob na labanan ako. Nagsalita ang ikapitong prinsipe, si Yun Zhangxiao. Handa siyang lumaban, ibig sabihin ay kasisimula pa lang ng laban. Warm up lang ang 3 laban noon. Magsisimula pa lang ang totoong excitement. Nagtataka ako kung ano ang imumungkahi ng ikapitong prinsipe para sa isang labanan, tanong ni Dong Fangyu. Halatang hindi pala kaibigan ang tono niya. Siyempre, hindi na kailangang maging mabait sa kaaway. Napakasimple. Hanggat ang isang tao mula sa iyong prefecture ay maaaring gumawa ng parehong uri ng tableta na mas mataas ang ranggo kaysa sa akin, mananalo ka. Anong sabi mo? Nakangiting sabi ni Yun Zhangxiao. Yung ngiti niya parang confident na confident. Ito ang pinakasimple at direktang paraan ng pakikipagkumpetensya. Sa pangkalahatan, walang gaanong pag-uusapan. Oo naman, ngunit iniisip ko kung anong uri ng tableta ang gusto ng ikapitong prinsipe na ipagawa natin, tanong ni Dong Fangyu. Wala siyang dahilan para tanggihan ito. Dahil ang kalaban ay pumunta dito upang maglabas ng hamon, ang Dan Prefecture ay kailangang tanggapin ito kahit na anong uri ng hamon ang iharap ng kalaban. Ito lamang ang makapagpapakita ng lakas at katayuan ng Dan Prefecture. Inilagay ni Yun Zhangxiao ang kanyang mga kamay sa kanyang likod na may hindi kapani-pani walang mapagmataas na mukha. Casual siyang lamingga-lingga sa paligid na nagudyok sa mga tao na bugbugin siya. Siyempre, naunawaan nila na ang ikapitong prinsipe ay may lahat ng karapatang maging mayabang. Pagkatapos tumingin sa paligid, ang mga mata ni Yun Zhangxiao ay bumagsak kay Zuanzong, pagkatapos ay nagsabi, nakikita ko na si Zuanzong lamang ang karapat-dapat na maging katapat ko sa iyong buong prefecture.
Iniisip ko kung maglakas loob si Brother Zuan na tanggapin ang hamon ko. Si Zuanzong ang tanging kalaban ni Yun Zhangxiao. Sa madaling salita, bukod sa pagpahina sa moral ng Genius Prefecture, dumating din siya para hamunin si Zuanzong. Kung kaya niyang talunin si Zuanzong, ang malaking nakatatandang kapatid ng Dan Prefecture, hindi lamang niya mapahina ang moral ng Genius Prefecture, ngunit lumikha din ng napakalaking pakiramdam ng higit na kahusayan at pagmamataas sa loob niya. Ang pagkatalo kay Zuanzong ay magpaparamdam sa kanya na hindi siya magagapi. Ang gayong pakiramdam ay tiyak na magdadala sa kanya ng isang hindi pa nagagawang pagtitiwala na magdadala sa kanya ng napakalaking benepisyo. Maaaring makatulong pa ito sa kanya sa paglusot sa kaharian, na maabot ang Intermediate Immortal Emperor Realm. Isang hakbang pasulong si Zuanzong at lumabas sa gilid ni Dongfang Yu. Walang ekspresyon ang mukha niya. Tumingin siya sa ikapitong prinsipe at hindi niya maiwasang magpakita ng nagliliyab na liwanag. Malinaw na nag-alab na ang kanyang fighting spirit. Ang bawat henyo ay may mapagkompetensyang puso, ngunit ang henyong ito ang pinakakulang ay isang karapat-dapat na kalaban. Zuanzong man o Yun Zhangxiao, ang kanilang husay sa alchemy ay palaging nagpaparamdam sa kanila na hindi sila magagapi sa kanilang mga kapantay. Itinuring ni Yun Zhangxiao si Zuanzong bilang kanyang kalaban. Sa kanyang puso, ito ay ang kanyang matagal na itinatangi layunin upang labanan ang isang kalaban tulad ng Zuanzong. Tinatanggap ko ang hamon mo. Nagsalita si Zuanzong nang may matinding kumpiyansa. Sa harap ng isang malakas na kaaway, ang huling bagay na maaari niyang gawin ay ang magpakita ng pagkamahiyain. Alam ng lahat na kinakatawan niya hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang buong Genius Prefecture, o maging ang Great Shen Empire. Samantala, dahil si Yun Zhangxiao ay ang ikapitong prinsipe ng Great Cloud Empire, siya ang kinatawan ng Great Cloud Empire. Palihim na tumango si Dongfang Yu at ang iba pang matatanda. Wala silang masabi tungkol sa taong ito, maliban sa papuri. Napanood nila ang paglaki ni Zuanzong. Natural na naiintindihan nila siya ng walang kapantay, at alam ang kanyang pagkatakot. Ang hayaan siyang labanan si Yun Zhangxiao ay pinakaangkop. Tulad ng sinabi ni Yun Zhangxiao, si Zuanzong lamang ang maaaring maging kalaban niya sa buong kabataang henerasyon ng Dan Prefecture. Nagustuhan man o hindi ng Dan Prefecture, ito ay isang hindi maikakaila na katotohanan. Mabuti, si Senior Brother Zuanzong ay may kakaibang chi, at ang chi na iyon ay hindi mas mahina kaysa sa ikapitong prinsipe. Sana ay matalo ni Senior Brother Zuanzong ang ikapitong prinsipe at itaas ang prestihiyo ng Genius Prefecture. Ang ikapitong prinsipe ay hindi madaling pakitunguhan, ngunit si Senior Brother Zuanzong ay medyo hindi kapanipaniwala. Batay lamang sa Psychic Beast Fire, ito ay isang uri ng isang walang katulad na malakas na apoy na tumutulong sa alchemy. Dagdag pa, ang cultivation realm ni Senior Brother Zuanzong ay pareho sa ikapitong prinsipe, ang Peak Early Immortal Emperor Realm. Parang si Senior Brother Zuanzong lang ang makakalaban sa ikapitong prinsipe na ito. I don't think ganun kasimple. Ang ikapitong prinsipe na ito ay malinaw na dumating na handa. Hindi siya magiging ganoon kadaling pakitunguhan. Kung matalo si Senior Brother Zuanzong, malaking dagok ito sa buong Genius Prefecture. Ito ang layunin ng ikapitong prinsipe para mapahina ang ating moral. Kung magtagumpay siya, walang alinlangang magtataas ito ng moral ng Great Cloud Empire. Sa oras na iyon, lalabas na ang aming taas ay magiging 1 pulgadang mas mababa kaysa sa kanila. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Ang mga nakakaunawa kay Zuanzong ay nagpakita ng matatag na kumpiyansa sa kanilang mga mukha, lalo na ang mga henyo ng Dan Prefecture. Alam nila ang kakayahan ni Zuanzong at naramdaman nilang mananalo si Zuanzong, ngunit nakalulungkot, hindi nila lubos na naiintindihan ang kalaban ni Zuanzong, ang ikapitong prinsipe. Dahil dito, napuno ng pag-aalala ang karamihan sa kanilang mga mukha. Sa kasalukuyan, ang ikapitong prinsipe ay tiyak na dumating na handa. Kahit na may presensya ni Zuanzong, ang sitwasyon ay tila hindi ligtas. Kapag natalo sila, malaking dagok ito sa Genius at Dan Prefecture. Kung ganoon, simulan na natin. Iniisip ko kung ano ang nasa isip ni Brother Zuan. Maaari kang pumili ng isang uri ng tableta. Maaari mo ring piliin ang Pildores na pinakamagaling mo at magkaroon ng pinakamahusay na pagkakataon na talunin ako.
Tumingin ang ikapitong prinsipe kay Xuanzong. Puno ng provokasyon ang kanyang mga salita. Siya ay tila masyadong kumpiyansa at walang takot, na parang walang bagay sa langit at lupa na ito na hindi niya kayang ihanda, na para bang ganap niyang kayang ihanda ang tableta kahit ito ang pinili ni Xuanzong. Dumating na rito ang ikapitong prinsipe. Mas mabuti kung pipiliin mo ang sarili mong tableta, sabi ni Xuanzong. Ang gayong desisyon ay mukhang mapagbigay at kahanga-hanga. Kinakatawan din ito ang desisyon ng buong Dan Prefecture, ang kagandahang loob nito ay kailangang maipakita ng perpekto. Sige, kung ganoon, hindi na ako magiging magalang. Gamit ang aming concoction technique, magiging mahirap na magpasya kung sino ang mananalo sa pamamagitan ng pag-concoct ng mga ordinaryong table task. Dahil nasa away tayo, itataas natin ang bar. May alam akong uri ng peel na pinangalan ng Holy Flame Emperor Peel. Paano kung mag-away tayo sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong uri ng tableta? Nagsalita si Yun Zhangxiao. Nang banggitin niya ang pangalan ng tableta, nagningning ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag. Ano? Holy Flame Emperor Peel. Iyan ay isang maalamat na tableta. Napakahirap mag-concoct. Ang Holy Flame Emperor Peel ay ang pinakamataas na Emperor Grade Peel. Maihahalin tulad na ito sa ordinaryong Venerable Grade Peel. Higit pa rito, ang peel na ito ay napakahirap ihanda. Bukod sa mahahalagang sangkap nito, ang proseso ay hindi maihahambing na masalimuot. Ito rin ay lubos na nangangailangan ng kontrol ng kapangyarihan ng kaluluwa. Higit sa lahat, ang apoy ang ugat ng paggawa ng tabletang ito. Ang dahilan kung bakit naglalaman ang peel na ito ng salitang Holy Flame, ay dahil sinisipsip nito ang asensya ng apoy at isinasama ito sa kapangyarihang panggamot, na pinapalaki ang epekto ng tableta. Sa madaling salita, kung walang suporta ng isang malakas na apoy, hindi magagawa ng isang tao ang Holy Flame Emperor Peel. Ang Holy Flame Emperor Peel ay may epekto ng muling paghubog ng sarili. Kahit na ang isang walang kwentang tao ay maaaring maging isang henyo pagkatapos uminom ng tabletang ito. Maaaring baguhin ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ng tableta ang pisikal na komposisyon ng isang tao. Ang enerhiya sa tableta ay walang hangganang kapaki-pakinabang. Pinakamahalaga, mayroong flame essence sa tableta na karaniwang hindi direktang ma-absorb ng mga tao, ngunit kung ito ay isinama sa peel, ito ay magiging absorbable. Ang paggamit ng Holy Flame upang hubugin ang katawan ng isang tao ay isang perpektong paraan. Kung ang isang peak half-step na Immortal Emperor ay may pagkakataong inumin ang Holy Flame Emperor Peel na ito, mayroong 80% na pagkakataon para sa tao na makapasok sa Immortal Emperor Realm. Ang Psychic Beast Fire ni Senior Brother Xuanzong ay napakalakas din ng apoy. Dapat nitong suportahan ang concoction ng Holy Flame Emperor Peel. Hindi ko alam kung anong klaseng grade ang magiging tableta niya, gayunpaman. Kung may kaunting kawalang ingat, ang tableta at ang mahahalagang halamang iyon ay mauubos lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob ang ordinaryong alchemist na huwag subukang gumawa ng Holy Flame Emperor Peel, dahil hindi nila kayang sayangin ang mga halamang iyon. Masyadong mahalaga ang mga sangkap na iyon. Sa sandaling lumabas ang pangalan ng tableta sa bibig ng ikapitong prinsipe, isang pandemonium ang sumiklab, lalo na sa loob ng mga batang alchemist. Mayroon silang mahusay na pag-unawa sa maalamat na Emperor Grade Peel na ito, at alam nila ang kahirapan ng tabletang ito. Oo naman, naghanda ng mabuti si Yun Zhangxiao bago siya dumating. Dapat ay may katiyakan siya sa pagbuo ng Holy Flame Emperor Peel. Ipinaliwanag nito kung bakit siya naglakas loob na pumunta rito at naglabas ng hamon. Habang ang karamihan sa kanila ay nabigla, napuno din sila ng pag-asa. Ang kakayahang masaksihan ng dalawang mahusay na alchemist na gumawa ng isang tableta na umiiral lamang sa mga alamat ay hindi pa nagagawa. Mukhang tiwala ang ikapitong prinsipe sa pagbuo ng Holy Flame Emperor Peel. Sabi ni Dong Fangyu, kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit bakas din ang pag-aalala sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ito ay dahil alam niyang hindi pa nasusubukan ni Xuanzong na gumawa ng Holy Flame Emperor Peel, lalo pa ang pagkakaroon ng katiyakan sa paggawa nito pagkatapos ng kanyang unang pagsubok. Nag-eeksperimento pa ako. Bilang isang alchemist, kung hindi man lang ako maglakas loob na sumubok, ibig sabihin ay mababa ang tingin ko sa sarili ko.
At dahil sa kakayahan namin ni Brother Zuan, kung hindi ko itataas ang antas ng kahirapan, ano ang silbi ng lahat ng ito? Sa palagay mo ba, Master Dongfang? Nakangiting sabi ni Yun Zhangxiao, na walang dahilan para tumanggi si Dongfang Yu. Napakagaling. Gagawin natin ang Holy Flame Emperor Peel kung gayon. Nag-iba ang chi ni Zuanzong at sumang-ayon. Ipinakita lamang nito na inaabangan din niya ang laban na ito. Zuanzong, may katiyakan ka ba? Tanong ng isang elder ng Dan Prefecture, alam na ang laban na ito ay may kinalaman sa karangalan ng buong Genius Prefecture. Hindi, pero gusto ko pa ring subukan. Dahil ito ang ideya ng ikapitong prinsipe, kung tatanggihan ko ito, hindi ito naiiba sa pag-amin ng pagkatalo. Sabi ni Zuanzong, ang isang tulad niya ay hindi kailanman papayag na talunin. Imposible pang ang sumuko siya nang hindi lumalaban. Kuya Liu, pumunta at ihanda ang mga halamang gamot para sa Holy Flame Emperor Peel. Sinabi ni Dongfang Yu sa isang Intermediate Immortal Emperor Elder sa tabi niya. Katulad ng sinabi ni Zuanzong, dahil ito ang ideya ng ikapitong prinsipe, wala silang dahilan para tutulan ito, dahil ito ay katulad ng pagsuko sa laban, na mas nakakahiya kaysa aminin ang pagkatalo. Little Chen, ano sa tingin mo? Tumingin si Yang Bufen kay Jiang Chen. Maaaring matalo si Zuanzong. Sabi ni Jiang Chen. Paano ka nakakasigurado? Sabi ni Yang Bufen. Si Yun Zhangxiao ay malinaw na naging handa. Malamang na ginawa niya ng privado ang Holy Flame Emperor Peel, at tiyak na hindi mababang grade ang mga table tasks. Para naman kay Zuanzong, malinaw na ito ang unang pagkakataon niyang gumawa ng maalamat na tabletang ito. Ang komposisyon ng tabletang ito ay lubhang malupit at nangangailangan ito ng suporta ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na apoy at kapangyarihan ng kaluluwa. Kahit walang aksidente, hindi pa rin mananalo si Zuanzong. Sabi ni Jiang Chen. Bagamat haka-haka lamang ni Jiang Chen na matatalo si Zuanzong, may mga matibay na katotohanan na sumusuporta dito. Sa kondisyon na hindi alam ang tunay na kakayahan ni Zuanzong at Yun Zhangxiao, hindi naniniwala si Jiang Chen na si Yun Zhangxiao ay dumating dito mula sa Great Cloud Empire nang hindi handa. Dagdag pa, halos lahat sa kanila ay alam ang kahirapan ng pag-concoct ng Holy Flame Emperor Peel. Kung si Yun Zhangxiao ay walang malaking tiwala dito, hindi siya magmumungkahi ng ganoong kompetisyon, ang pagkatalo sa kompetisyong ito ay magdudulot lamang sa kanya ng kahihiyan. Parang hindi naman siya mahilig ipahiya ang sarili niya. Little Chen, mukhang mayroon ka ring mahusay na kaalaman sa alchemy. Tumingin si Yang Bufen kay Jiang Chen na may bahagyang pagtataka. Sa panahon ng kanilang pagkakakilala, ang impresyon na itinanim ni Jiang Chen sa kanyang isipan ay ang malakas na lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay hindi kailanman nakagawa ng anumang mga table tasks sa harap niya. Sa makatuwid, hindi niya akalain na si Jiang Chen ay isa ring alchemist. Kung sasabihin kong isa din akong alchemist, tiyak na hindi ka maniniwala sa akin. Bahagyang sinabi ni Jiang Chen at nagkibit-balikat, pagkatapos ay inilipat ang kanyang mga mata sa parisukat. Magsisimula na ang isang magandang palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Elder Liu at pumunta sa tabi ni Zuanzong. Sa pamamagitan ng isang alon, isang dosenang uri ng mga espiritual na halamang gamot ang lumutang sa hangin sa harap ni Zuanzong. Ang dosenang mga halamang ito ay naglabas ng iba't ibang uri ng kulay at liwanag at panggamot na halimuyak na nagpasigla sa mga tao. Tingnan mo, iyon ang profound yellow grass. Iyan ay isang lubhang mahalagang bagay. Ang kondisyon para sa paglaki nito ay hindi maihahambing na malupit. Hindi mo maaaring palaguin ang halaman na ito sa isang ordinaryong lupain. Malalim na dilaw na damo, ling mahabang prutas, 7 kulay na immortal lustre, human king ginseng. My goodness! Ito ba ang mga damong kailangan para sa Holy Flame Emperor Peel? Masyado silang mahalaga. Marami sa mga halamang gamot na ito ay umiiral lamang sa mga alamat. Ang hirap kasing abutin ang langit sa isang hakbang para makita ang alinman sa mga halamang ito sa mga karaniwang araw. Ito ay ganap na marangya. Sa buong Great Shen Empire, natatakot ako na ang Dan Prefecture lang ang madaling kumuha ng ganitong karaming espiritual na damo. Siyempre, kung hindi man lang tayo makapagbigay ng sapat na sangkap para sa pagbuo ng Holy Flame Emperor Peel, mapapatawa lang ang ikapitong prinsipe. Sadyang napakahalaga ng mga espiritual na halamang ito,
At ang mga kondisyon para sa paggawa ng Holy Flame Emperor Peel ay lubhang malupit. Kapag nabigo ang alchemist, ang lahat ng mga halamang gamot na ito ay mauubos. Masyadong malaki ang halaga ng pagkabigo. Nang makita ni Elder Liu ang pag-alis ng mga halamang gamot, karamihan sa kanila ay tuwang-tuwa kaya't ipinahid nila ang kanilang mga palad. Nagsimula na ring pagpawisan ang ilan sa kanilang mga palad. Masyadong malaki ang ginugol na kapalaran para sa concoction na ito. Ang halaga ng lahat ng espiritual na halamang ito ay hindi nasusukat. Halos imposibleng makita ang alinman sa mga espiritual na halamang ito sa mga karaniwang araw. Ang ikinalungkot ng mga tao ay ang mga espiritual na halamang ito ay gagamitin sa pagbuo ng Holy Flame Emperor Peel. Kung mab-aigo ang salusalo, ang lahat ng mga espiritual na halamang gamot ay mauubos. Ito ay hindi naiiba sa pag-aaksaya ng mga reg-along ibinigay ng Diyos. Tiningnan ni Xuanzong ang mga espiritual na halamang gamot. Ang kanyang karaniwang walang malasakit na hitsura ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng kaguluhan. Sa kabila ng pagiging malaking nakatatandang kapatid ng Dan Prefecture, napakahirap para sa kanya na hawakan ng normal ang alinman sa mga espiritual na halamang ito. Kaya kasinungalingan lang kung itatanggi niyang hindi siya excited. Xuanzong, gawin mo lang ito nang hindi nababahala. Naniniwala akong magtagumpay ka. Sabi ni Dong Fangyu, tila hindi siya nag-aalala tungkol sa mga espiritual na halamang ito. Siyempre, kahit nakaramdam siya ng sakit sa puso, hindi niya ito maipahayag sa oras na ito, kung hindi, tiyak na ituturing siya ng mga tao ng Great Cloud Empire bilang isang katatawanan. Oo, Master. Tiyak na lalabas si Xuanzong. Naikuyom ni Xuanzong ang kanyang mga kamao kay Dong Fangyu. Para sa kanya, ngayon ay isang totoo at pangunahing kaganapan sa kanyang buhay. Para sa langit, ito ay magiging perpekto kung ang lahat ng mga espiritual na halamang ito ay kakainin ng Master Dog. Dinilaan ni Big Yellow ang kanyang mga labi gamit ang kanyang baliw na dila, tinitigan ang mga espiritual na halamang iyon gamit ang kanyang pares ng kumikinang na mga mata. Kinagat ni Jiang Chen ang kanyang mga ngipin dahil ang kasalukuyang hitsura ni Big Yellow ay sobrang nakakahiya. Gusto niyang lumayo sa asong ito at magkunwaring hindi niya ito kilala, ngunit natatakot siyang sumugod ang asong ito para agawin ang mga halamang iyon. Alam niya kung gaano kawalang batas ang asong ito. Walang bagay na hindi siya maglakas loob na gawin. Tangang aso. Pwede bang tigilan muna ako motherfucking? Nagpakita ng disgusto si Jiang Chen. Sa plaza, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ng ikapitong prinsipe matapos makitang inilabas ni Dan Prefecture ang mga halamang gamot para sa Holy Flame Emperor Peel dahil inaasahan na niya ito. Kung ang Mar-Engel na Dan Prefecture ng Great Shen Empire ay hindi kayang bilhin ang mga espiritual na halamang ito, gagawin lamang silang todlaan ng panlilibak, kahit na hindi niya nilayo na umasa dito para hiyain ang Genius Prefecture. Sige, Kuya Xuan, kung ganoon, hindi na tayo dapat mag-antala pa. Ikaw at ako ay magsisimulang gumawa ng Holy Flame Emperor Peel sa harap ng lahat. Dahil nandito si Senior Dongfang, tiyak na masasabi niya kung alin sa ating tableta ang mas mataas sa grado sa isang sulyap. Sinabi ni Yun Zhangxiao, pinakawalan niya at binago ang kanyang chi at nakuha ang atensyon ng lahat tulad ng nakakasilaw na araw. Sa isang galaw ng kanyang daliri, isang hilera ng mga espiritual na halamang gamot ang agad na lumipad sa kanyang harapan. Ang mga espiritual na halamang ito ay eksaktong kapareho ng Xuanzong. Sila ang mga halamang gamot para sa concoction ng Holy Flame Emperor Peel. Ang katotohanan na siya ay nagdadala ng mga tabletang ito ay nagpapahiwatig na siya ay lubos na naghanda para dito. Magsimula na tayo. Sinabi ni Xuanzong, na nagbuga ng apoy na kasing puti ng lotus. Matapos ang hitsura nito, patuloy itong sumasayaw sa kawalan. Ang kulay ng apoy ay walang bahid na puti. Kung hindi titingnang mabuti, hindi ito mapapansin. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng apoy na ito ay nagdulot ng halatang pagbabago sa temperatura ng walang laman, tulad ng pag-aapoy ng spatial zone. Ito ang Psychic Beast Fire ni Xuanzong. Ito ay isang uri ng apoy na nakuha mula sa isang psychic beast. Napakalakas nito, sabi ni Yang Bufen. Ang concoction ng Holy Flame Emperor Peel ay nangangailangan ng napakalakas na apoy. Kahit na ang Psychic Beast Fire ay napaka-unusual, natatakot ako na hindi pa rin ito sapat. Ang tagumpay o pagkatalo ngayon ay maaaring matukoy na ng siga ng isang tao.
Iniisip ko kung anong uri ng siga mayroon ang ikapitong prinsipe. Sabi ni Jiang Chen. Kung apoy ang pag-uusapan, natakot siya na walang sinuman sa mundo ang makakapantay sa kanya. Sa kanyang tatlong uri ng pambihirang apoy, True Thunder Fire, True Dragon Fire at Kilin Saint Fire, nagsama-sama, naiisip na kung gaano iyon kalakas. Ang paghahambing ng Psychic Beast Flame ni Xuanzong sa ni Jiang Chen ay nagpapahina sa apoy ni Xuanzong. Parehong ang kanilang apoy ay nasa dalawang ganap na magkaibang antas at walang anumang paghahambing. Sa bahagyang paggalaw ng daliri ni Xuanzong, isang 7-colored immortal mushroom ang bumulusok sa apoy. Kaagad, ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ay tumagos sa apoy. Ang pagpipino ng mga halamang gamot ay nagsimula na. Kaluskos. Ang mga halamang gamot sa apoy ay naglalabas ng kaluskos. Ito ang unang hakbang sa concoction. Kinailangan ng alchemist na kunin ang kakanyahan ng mga espiritual na halamang ito ng sunod-sunod bago magpatuloy sa pagsasama. Nagpakita si Xuanzong ng nakaka-relax na mukha. Patuloy siyang nagbuga ng mga selyo sa dagat ng apoy. Hindi masama ang kanyang mga hand seal at soul power. Ang kanyang kahusayan sa pagkontrol sa kapangyarihan ng kaluluwa ay umabot na sa pagiging perpekto. Hindi nakakagulat na tinawag siyang Big Senior Brother ng Dan Prefecture. Natupad na ni Xuanzong ang mga kondisyon para sa pagbuo ng Holy Flame Emperor Peel. Hanggat walang aksidente, makakagawa siya ng Holy Flame Emperor Peel, ngunit dahil sa ranggo ng kanyang apoy, kahit na nagtagumpay siya sa pag-concoct ng Peel, hindi pa rin mataas ang ranggo ng Peel. Ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang. Sa sandaling inilunsad ni Xuanzong ang kanyang mga selyo, malalaman ni Jiang Chen ang antas ng husay ni Xuanzong sa alchemy. Kahit na sa kanyang paningin, kailangan niyang aminin na ang husay ni Xuanzong ay talagang napakahusay. Ang husay ni Xuanzong ay nasa perpektong pagkakasunod-sunod. Isang sulyap at masasabing mayaman siya sa karanasan. Higit pa rito, napakahusay niya kaya hindi napigilan ni Dongfang Yu at ng ilan sa mga elder ng Dan Prefecture na tumango habang pinapanood nila ang proseso. Siya nga ang kinabukasan ng Dan Prefecture. Siya ay tiyak na isang tunay na master, karapat-dapat na maging malaking nakatatandang kapatid ng Dan Prefecture. Ang kanyang pamamaraan lamang ay lampas sa kakayahan ng mga ordinaryong eksperto. Si Senior Brother Xuanzong ay isang tunay na henyo. Walang kamali-mali ang kanyang mga hand seal. Siya rin ay may mahusay na disposisyon, hindi siya mapagmataas o padalos-dalos. Parang kaya niyang i-concolate ang Holy Flame Emperor Peel ng walang kahirap-hirap. Huwag basta-basta mag-conclude ng maaga. Hindi pa nga nagsisimula ang ikapitong prinsipe. Sikat na sikat siya sa Eastern Profound Domain. Ang katotohanan na siya ay naglakas loob na lumapit at naglabas ng isang hamon ay nagpapahiwatig ng kanyang kakayahan. Maraming mga disipulo ang hindi napigil ang purihin si Xuanzong matapos makita ang kanyang pamamaraan. Maging sina Yu Hao at Yang Ji na gustong maging miyembro ng Dan Prefecture ay napilitang aminin ang pagkatalo sa harap niya. Gaya ng kasabihan, mahuhusgahan ng isa ang kakayahan ng isang tao pagkatapos ng unang welga. Malinaw na si Xuanzong ay hindi isang taong may hindi pinagkakakitaang reputasyon. Siyempre, hindi rin sila dapat mag-celebrate ng masyadong maaga. Kung tutuusin, hindi pa nagsisimula ang kalaban ni Xuanzong, ang ikapitong prinsipe. Sa pagtingin sa mga diskarte ni Xuanzong, ang ikapitong prinsipe ay tumango rin, na tila nasisiyahan sa gayong kalaban, ngunit walang bahid ng kaba sa kanyang mukha, maliban sa kanyang hindi matinag na tiwala sa sarili. Nang ang mga mata ng lahat ay bumagsak sa ikapitong prinsipe at inaasahang magsisimula na siya, sa wakas ay kumilos ang ikapitong prinsipe. Pinitik niya ang kanyang daliri, nagpadala ng apoy na sumayaw na parang miniature dragon bago ito sumabog sa dagat ng apoy. Ang apoy ng ikapitong prinsipe ay maputlang dilaw na kulay, na may halong pahiwatig ng magulong apoy. Hindi ito gaanong kakaiba sa mga ordinaryong apoy, ngunit ang apoy na ito ay nagbigay sa mga tao ng isang uri ng hindi maihahambing na mabigat na pakiramdam. Isang dalubhasa lamang sa larangang ito ang makakaunawa sa katakutan ng apoy na ito. Great Earth Heart Fire. Nang ilabas ni Yun Zhangxiao ang kanyang apoy, maging si Dongfang Yu ay hindi napigilan ang kanyang sarili na mapabulalas. Shit! Paano magkakaroon ng napakalakas na apoy ang lalaking ito?
Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang magmungkahi ng concoction ng Holy Flame Emperor Peel. Ang Great Earth Heart Fire ay isa ring Heaven and Earth Fire. Ito ay naglalaman ng puso ng lupa at hinigop ang inachi ng langit at lupa. Ito ang pangarap na apoy ng bawat alchemist. Bagamat hindi masama ang Psychic Beast Fire ni Xuanzong, ang apoy na iyon ay isa lamang Beast Fire. Hinding-hindi ito may kukumpara sa apoy ng langit at lupa. Ang kakanyahan ng apoy ay tumutukoy sa ranggo ng Holy Flame Emperor Peel. Halos tiyak na kung pareho si Xuanzong at ang ikapitong prinsipe ay makakagawa ng Holy Flame Emperor Peel, ang ranggo ng Peel na ginawa ng Psychic Beast Fire ay tiyak na mas mababa kumpara sa Great Earth Heart Fire. Nagulat ang mga matatanda ng Dan Prefecture. Hindi nila akalain na ang ikapitong prinsipe ay nagtataglay ng napakalakas na apoy, dahil ang Psychic Beast Fire at Great Earth Heart Fire ay nasa dalawang magkaibang antas. Ang paglitaw ng Great Earth Heart Fire ay pumukaw sa buong Genius Prefecture. Bakas sa mukha ng lahat ang pag-aalala. Oo naman, ang 7th Prince ay dumating na handa. Sa kasalukuyan, ang bawat eksperto ng Great Cloud Empire ay nakangiti ang kanilang mga labi, samantalang ang lahat sa panig ng Dan Prefecture ay tila maasim na tila sila ay naloko. Ang bastard na ito ay may Great Earth Heart Fire. Little Chen, mukhang tama ang hula mo. Napakahirap para kay Xuanzong na manalo sa laban na ito. Sabi ni Yang Buffen, ngunit hindi siya masyadong nagulat. Matapos ang lahat ng 7th Prince ay dumating na handa, kaya ito ay inaasahan na siya ay nagdala ng ilang mga trumpo card kasama. Sa kabilang panig, nang makita ang paglitaw ng Heart Fire, malinaw na naapektuhan si Xuanzong. Ang apoy na kinokontrol niya ay nagsimulang umindayog. Alam na alam niya sa kanyang puso na ang apoy ang susi sa pagbuo ng Holy Flame Emperor Peel. Kung ang 7th Prince ay nagtataglay ng Heart Fire, natalo na siya ng higit sa kalahati ng labanan. Alagaan ang iyong isip at magtagumpay sa pagbuo ng Holy Flame Emperor Peel. Hindi ka pa natatalo. Huwag kang magpa-impluensya sa iyong kalaban. Napapanahong umalangaw ang boses ni Dongfang Yu sa mga tainga ni Xuanzong. Bagamat ang agwat sa pagitan ng kanilang mga apoy ay humantong sa isang maliit na pagkakataon sa pag-angkin ni Xuanzong ng tagumpay, hindi ito nangangahulugan na wala na talagang pag-asa. Gayunpaman, kung ang kanyang isip ay lubhang naapektuhan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Baka ay scrap niya kaagad ang proseso ng concoction. Iyon ay hindi lamang mag-aaksaya ng mahalagang mga halamang gamot kundi pati na rin ang lubhang magpapapahina sa kumpiyansa ni Xuanzong. Si Xuanzong ay isang henyo sa mga alchemist, mayroon siyang mahusay na kontrol sa kanyang isip at puso. Matapos ang paalala ni Dongfang Yu, mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan at hindi na pinansin ang kanyang kalaban. Naiintindihan niya ng husto ang kanyang sitwasyon, ngunit walang ibang paraan. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ang matagumpay na pagbuo ng Holy Flame Emperor Peel. Anuman ang kahihinatnan, ang kanyang kakayahang gumawa ng Holy Flame Emperor Peel ang magiging pinakamalaking improvement niya. Ang apoy ni Xuanzong ay hindi nagtagal. Ang mga espiritual na damo ay patuloy na inihagis sa dagat ng apoy. Muli niyang inilagay ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa proseso, hindi na naiimpluwensyahan ng 7th Prince. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yon Zhangxiao na tumango. Ang katotohanan ito lamang ang nagkwalipika kay Xuanzong na maging kanyang kalaban. Kung si Xuanzong ay nagyelo sa pamamagitan lamang ng apoy, tiyak na mabibigo nito si Yon Zhangxiao. Bagamat totoo na gusto niyang durugan ang moral ng Genius Prefecture, umaasa rin siyang makatagpo ng isang karapat-dapat na kalaban. Sa seryosong pagpino ng dalawang alchemist sa mga table task, nagsimulang kumalma ang hindi mapakali na eksena. Walang nagsalita. Ang mga mata ng lahat ay nahulog pareho sa 7th Prince at Xuanzong. Bagamat nakuha na siya ng 7th Prince's Heart of Earth Fire, ang labanan ay hindi pa natatapos. May pag-asa pa rin ang iba sa kanilang isipan na maaaring magkaroon ng milagro, kahit na alam nilang bihira ang gayong himala. Napakabilis, na kumpleto nilang dalawa ang hakbang sa paglilinis ng may ganap na ganap. Ang kakanyahan ng lahat ng mga espiritual na damo ay nakuha. Para sa mga ekspertong tulad nila, ang hakbang na ito ay palaging simple. Kung hindi nila ganap na makumplito ang hakbang na ito, hindi sila karapat-dapat na tawaging mga eksperto.
Pagkatapos ay nagkaroon ng pangalawang hakbang paghahalo. Ito ang pinakamahalagang hakbang sa alchemy. Ang hakbang na ito ay ang tunay na pagsubok sa isang alchemist. Ang mga alchemist ay nangangailangan ng tumpak na kontrol sa kanilang kapangyarihan ng kaluluwa at apoy upang pagsamahin ang kakanyahan ng iba't ibang espiritual na damo. Dapat malaman ng isa na ang iba't ibang mga halamang gamot ay may iba't ibang mga katangian. Mas madaling pagsamahin ang mga halamang gamot na may katulad na mga katangian, dahil ang mga halamang gamot na may hindi magkatulad na mga katangian ay palaging nagtataboy sa isa't isa. Kaya't upang pagsamahin ang lahat ng ito, kailangan ng isa na magkaroon ng tumpak na kontrol sa kapangyarihan ng kaluluwa ng isa. Ang antas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay isang aspeto lamang. Ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng tumpak na kontrol sa kapangyarihan ng kaluluwa. Sa malas, kung ito man ay ang Seventh Prince o Xuanzong, pareho ng kanilang mga nagawa sa alchemy ang nakatadhana sa kanila na magkaroon ng ganap na kontrol. Ibig sabihin, ang pangalawang hakbang ay hindi rin mahirap para sa kanila. Dumating na ang pinakamahalagang oras. Parehong sina Xuanzong at Yun Zhangshao ay parehong napakahusay sa kanilang alchemy. Kung matagumpay nilang mabuo ang Holy Flame Emperor Peel, kung gayon ang susi ay nakasalalay sa pagsipsip ng asensya ng apoy. Ang kakanyahan ng Psychic Beast Fire at Earth Heart Fire ang magdedetermina sa ranggo ng Holy Flame Emperor Peel, sabi ni Jiang Chen. Para sa mga dalubhasa tulad ng Seventh Prince at Xuanzong, maaaring asahan na ni Jiang Chen na pareho silang magtatagumpay sa pagbuo ng Holy Flame Emperor Peel. Sa pagkakasunod-sunod ng mga salita, ang pagkakaiba ay maaari lamang matukoy sa pamamagitan ng ranggo ng mga table task. Little Chen, huwag mong sabihin sa akin na isa ka talagang alchemist. Hindi makapaniwalang tumingin si Yang Bufen kay Jiang Chen. Kahit na hindi siya isang alchemist, maaari pa rin niyang makilala ang isang tunay na alchemist at isang ordinaryong eksperto. Ang pagsusuri ni Jiang Chen ay malinaw na pagsusuri ng isang dalubhasa sa larangan. Ito ay hindi isang bagay na magmumula sa isang ordinaryong eksperto. Siyempre, umiti si Jiang Chen kay Yang Bufen. Hindi madaling gumawa ng tableta na may parehong ranggo sa Holy Flame Emperor Peel. Masyadong mahirap ang mga hakbang. Iyon ang dahilan kung bakit kahit ang Seventh Prince at Xuanzong ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang oras upang makumplito ang buong proseso. Ang proseso ng pag-concoct ng isang tableta ay mapurol at nakakainip, ngunit ngayon, bawat henyo ay nakatingin dito. Hindi nila naramdaman ang kahit katiting na pagkabagot. Nawalan pa sila ng oras. Katulad ng mga alchemist na sobrang concentrated sa kanilang ginagawa, lubusan din silang nilublab dito. Para sa kanila, ito ay isang walang katulad na kaligayahan na masaksihan ang isang labanan sa alchemy sa pagitan ng mga henyo na ito. Kung hindi dahil sa pagpunta ng Seventh Prince dito ngayon na naglalabas ng hamon, natakot sila na hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makakita ng ganitong labanan sa kanilang buhay. Lumipas ang 3 oras. Ang komposisyon ni Xuanzong at ng Seventh Prince ay malapit nang matapos. Sa oras na ito, ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng tensyon. Ang panimulang hugis ng tableta ay nabuo na sa 2 dagat ng apoy. Nagsimulang kumalat ang halimuyak ng gamot. Bagamat hindi pa ganap na nabuo ang tableta, hindi mapaglabanan ang ganitong uri ng halimuyak na panggamot. Ang sinumang nakaamoy nito ay hindi maipaliwanag na komportable at na-refresh. Nakakamangha. Mukhang magtatagumpay sila. Ngayon, titingnan na lang natin kung kaninong Holy Flame Emperor Peel ang mas maganda. Sino sa tingin ninyo ang magkakaroon ng mas mataas na ranggo na tableta? Pakiramdam ko ay mas malaki ang tsansang manalo ng Seventh Prince. Kung tutuusin, ang kanyang siga ay mas malakas kaysa kay Senior Brother Xuanzong. Makikita natin. Malapit nang lumabas ang resulta. Ayon sa grado ng Holy Flame Emperor Peel, hanggat makakagawa sila ng 5th grade Holy Flame Emperor Peel, ang concoction ay hindi itinuturing na isang kabiguan at ang halaga ng mga espiritual na halamang gamot ay hindi itinuturing na nasasayang. Marami sa kanila ang nababalisa sa magiging resulta. Nakatuon ang kanilang mga mata sa 2 dagat ng apoy. Biglang sumigaw sina Xuanzong at Yun Zhangshao. Sabay-sabay, iningatan nila ang kanilang apoy. Isang gintong tableta ang lumabas mula sa dagat ng apoy. Ang mga dila ng apoy ay ibinubugaw mula sa ibabaw ng tableta.
Ang tableta ay lumipad at sumayaw sa hangin ng tuloy-tuloy at ito ay tila walang kapantay na banal, na parang nagtataglay ng isang uri ng espiritu. Nagtagumpay sila, bulalas ng isang tao. Nasaksihan lang nila ang pagsilang ng Holy Flame Emperor Peel. Lahat ng mata ay nakatuon sa mga tabletas. Lahat sila ay nagpipigil ng hininga. Ang buong eksena ay naging walang kapantay na katahimikan maliban sa banayad na tunog ng hangin na dulot ng dalawang tabletang inaanod sa hangin. Kahit na ang mga hindi alchemist ay nabighani sa chi na ibinubuga ng mga tabletas. Ang Holy Flame Emperor Peel na ginawa ni Xuanzong ay may malinaw na marka ng mga pattern sa ibabaw nito. Ang mga markang ito ay makikita lamang sa isang high-grade na tableta. Ang isang ordinaryong tableta ay hindi magkakaroon ng mga marka ng tableta. Ang Holy Flame Emperor Peel na ginawa niya ay tila hindi kapani-pani, walang espiritual at banal. Makikita ang transparent na apoy na kumikislat sa loob. Katulad din para sa Holy Flame Emperor Peel na ginawa ni Yun Zhangxiao, ito ay makapal na natatakpan ng mga marka ng peel, ngunit may pagkakaiba ito sa Xuanzong. Ang kanyang tableta ay naglalaman ng napakalakas at matatag na chi at may magulong dilaw na apoy na pinaghalo sa malapot na diwa ng mga espiritual na halamang gamot, at nagbigay ito sa mga tao ng ibang uri ng sensasyon. Ang dalawang tabletang ito ay tila hindi maihahambing na advanced. Kung titingnan sa ibabaw, mahirap sabihin kung alin ang mas mataas, komento ng isang tao. Ngayon na ang mga tabletas ay ginawa na, ang susunod na bagay ay paghahambing ng grado ng mga tabletas upang makita kung alin ang mas mataas. Little Chen, masasabi mo ba ang grade ng mga tabletang iyon? Tumingin si Yang Bufen kay Jiang Chen. Bagamat malakas ang kanyang cultivation base, hindi siya isang alchemist at maaari lamang makilala ang mabuti at masamang tableta. Hindi niya kayang tukuyin ang grado ng parehong tableta. Dahil sinabi ni Jiang Chen na siya ay isang alchemist, gusto niyang malaman kung talagang masasabi ni Jiang Chen ang grado ng mga tabletas sa isang sulyap lamang. Natalo si Xuanzong sa labanang ito. Ang kanyang Holy Flame Emperor Peel ay ika-6 na baitang lamang, samantalang ang tableta ng 7th Prince ay ika-8 baitang. Walang gaanong pagkakaiba sa kanilang kakayahan. Ang pagkakaiba lamang ay mula sa antas ng kanilang apoy. Ang prerequisite na ito ang nagpasya sa pagkatalo ni Xuanzong. Para sa isang tableta tulad ng Holy Flame Emperor Peel, ito ay itinuturing na mahalaga kahit na ito ay isang 5th grade peel lamang. Sa kabila ng pagiging unang beses ni Xuanzong na gumawa ng tableta, nakagawa pa rin siya ng ika-6 na baitang Holy Flame Emperor Peel. Ibig sabihin hindi naman masama ang performance niya. Hindi bababa sa ang halaga ng tabletang ito ay lumampas sa kabuoang halaga ng 12 ng mga espiritual na halamang gamot na ginamit. Gaya ng sinabi ko kanina, ang 7th Prince ay dumating na handa, ngunit kailangan kong aminin na si Xuanzong ay talagang isang talento at isang tunay na makapangyarihang alchemist. Ayon sa aking nalalaman, kahit na ang isang napakahusay na alchemist ay makakagawa lamang ng isang ika-9 na baitang Holy Flame Emperor Peel dahil sa malupit na mga kondisyon. Ang pag-concoct ng ika-10 baitang Holy Flame Emperor Peel ay hindi makatotohanan, dahil naabot na nito ang Venerable Grade. Labis itong lumampas sa Emperor Grade. Masusing paliwanag ni Jiang Chen. Dahil sa kanyang paningin, at sa kabila ng distansya, tumpak pa rin niyang makita ang grado ng dalawang tableta sa isang sulyap. Napatulala si Yang Bufen, na hindi makapaniwalang nakatingin kay Jiang Chen. Kung hindi nagsisinungaling si Jiang Chen, isa talaga siyang alchemist. Talaga, nagdududa si Yang Bufen at hindi pa rin maglakas loob na maniwala kay Jiang Chen. Umiti si Jiang Chen ngunit nanatiling tahimik dahil malapit nang ipahayag ang resulta. Naniniwala siya na matukoy din ni Dong Fangyu ang grado ng dalawang tableta sa isang sulyap. Sa plaza, sabay na iniingatan ni Xuanzong at ng 7th Prince ang mga tabletas. Puno ng ngiti ang mukha ng ika-7 prinsipe, tila may tiwala siya sa dati. Si Xuanzong sa kabilang banda ay hindi napigil ang umiling. Malinaw na alam na niya ang kalalabasan at siguradong matatalo siya. Ito ay walang duda, isang malaking dagok sa kanyang kumpiyansa. Ang tanging nakakaaliw ay nagtagumpay siya sa pag-imbento ng Holy Flame Emperor Peel kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon.
Ang katotohanan na kayang gawin ni Brother Zuan ang Holy Flame Emperor Peel sa kanyang unang pagsubok ay sapat na upang patunayan ang kakayahan ni Brother Zuan, ngunit dapat palaging may mananalo sa isang kompetisyon. Hahayaan ko si Master Dongfang na tapusin ang laban na ito. Dahil sa paningin ni Master Dongfang, naniniwala ako na hindi magkakaroon ng problema si Master Dongfang sa pagtukoy ng grado ng dalawang tabletang ito, wika ng ikapitong prinsipe. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang tableta sa kanyang kamay ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad patungo kay Dongfang Yu. Kinuha ni Dongfang Yu ang mga table task ng dalawang contestant. Sa kanyang paningin, naunawaan na niya ang grado ng mga table task. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang mga table task ay lumutang sa itaas ng kanyang mga palad, na naglalabas ng makakapal na halimuyak na panggamot. Master Dongfang, mabilis na ipahayag ang resulta. Naghihintay ang lahat. Hinaplos ni Yun Kenglan ang kanyang balbas gamit ang kanyang kamay at masayang nagsalita. Hindi mabilang na mga mata ang bumungad kay Dongfang Yu, naghihintay sa kanya na mag-anunsyo. Kung tutuusin, ang kompetisyon sa pagitan ni Zuanzong at ng 7th Prince ay kinasangkutan ng dalawang imperyo. Malaki ang kahalagahan ng pagkatalo o tagumpay. Ang 7th Prince ay tunay na isang kababalaghan sa mundo ng alchemy. Ang Holy Flame Emperor Peel ni Zuanzong ay nireranggo lamang bilang ika-6 na baitang, samantalang ang 7th Princess ay umabot na sa ika-8 baitang. Dahil dito, ang kompetisyong ito ay napanalunan ng 7th Prince. Ang Holy Flame Emperor Peel ay isang Emperor Grade Peel na napakahirap gawin. Kahit para sa akin, makakagawa lang ako ng isang ika-9 na baitang Holy Flame Emperor Peel. Hindi ko magagawang likhain ang maalamat na 10th grade Holy Flame Emperor Peel. Malakas na pahayag ni Dongfang Yu. Ang resulta ay naging malinaw. Ang katotohanan ay natalo sila sa laban at kinailangan itong aminin ng Dan Prefecture. Nang marinig ang mga salita ni Dongfang Yu, hindi napigilan ni Yang Bufan na tumingin muli kay Jiang Chen, na para bang ang pagkatalo na dinanas ng Dan Prefecture ay hindi siya ikinagulat ni Jiang Chen. Good brat, hindi ko ine-expect na ang dami mong nililihim. Napabuntong hininga si Yang Bufan. Ang sinabi ni Dongfang Yu ay eksaktong kapareho ng sinabi sa kanya ni Jiang Chen. Si Dongfang Yu ay isang mahusay na figure sa mundo ng alchemy at ang master ng Dan Prefecture. Ang isang tulad niya ay gumugol ng buong buhay niya sa alchemy. Si Jiang Chen sa kabilang banda ay nagawang sabihin ang grado ng mga table task mula sa malayo. Hindi na makumbinsi ni Yang Bufan ang kanyang sarili na nagsisinungaling si Jiang Chen. Ay, nakakalungkot talaga na natalo si Senior Brother Zuanzong. Ang ikapitong prinsipe ay malinaw na dumating na ganap na handa. Si Senior Brother Zuanzong ay hindi natalo sa labanan ng kasanayan, ngunit sa labanan ng siga. Anong silbi ng maraming sinasabi? Ang pagkatalo ay pagkawala pa rin. Kakayahang taglay niya ang Great Earth Heart Fire. Maraming mga alagad ng Genius Prefecture ang nakaramdam ng matinding awa sa laban. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang tahanan. Ang pagkatalo sa kanilang home ground ay nagdulot sa kanila ng pagkawala ng lahat ng kanilang mga mukha, ngunit ito ang katotohanan at ginawa na ni Zuanzong ang kanyang makakaya. Walang gaanong masasabi tungkol dito. Tama si Master Dongfang. Sa pagkakaalam ko, isang 10th grade Holy Flame Emperor Peel ang nahulog na sa kategorya ng Venerable Grade Peel. Tanging isang makapangyarihang Immortal Venerable Alchemist ang posibleng makalikha ng ganoong tableta. Ngayon, nakagawa ako ng ika-8 baitang. Marami pa akong puwang para sa pagpapabuti, malakas na wika ng ikapitong prinsipe. Bagamat siya ay may katamtaman, siya ay walang hangganang mayabang habang ikinukumpara niya ang kanyang sarili kay Dongfang Yu, na talagang hindi inilalagay sa kanyang mga mata ang iba sa Dan Prefecture. Haha, ang alchemy ng ating 7th Prince ay walang cap-oras. Natatakot ako na baka hindi na siya makahanap ng ibang kalaban sa young generation. Iyon ay gagawin siyang lubos na malungkot. Oo, nakakahiya na walang magaling na alchemist sa kahangahangang Great Shen Empire. Huwag mong sabihin yan. Masisisi mo ba ang Great Shen Empire dito? Ito ay dahil ang ating 7th Prince ay masyadong may kakayahan. Nananatili ang katotohanan na natalo sila sa laban at ang malaking nakatatandang kapatid ng Dan Prefecture ang natalo.
Sa palagay ko, ang departamentong ito ng Great Shen Empire ay maaaring direktang alisin upang maiwasan ang higit pang kahihiyan sa imperyo nito. Ang mga batang alchemist na sumunod sa Seventh Prince ay agad na naglunsad ng kanilang mga panunuya. Para bang pinaghandaan nila ito at hinihintay ang sandaling ito.